Naranasan niyo na bang makasaksi ng isang masayang kasalan? Nagtatawanan at masayang nag-uusap ang mga bisita. Tapos bigla na lang, dahil lang sa isang sampal sa isang bata, ang lahat ay nauwi sa isang malaking sakuna. Nang araw na iyon, ang 5 taong gulang kong anak, dahil sa labis na gutom, ay mahiyain at dahan-dahang kumuha ng isang maliit na cupcake sa estante. Hindi pa man niya nakakagat ito, sumugod na ang aking biyenan at sinampal siya ng napakalakas dahilan upang mapasubsob ang bata sa sahig sa harap ng daan-daang bisita. Ngunit ang mas nagpadurog sa puso ko ay hindi ang sampal na iyon, kundi ang sinabi ng asawa ko pagkatapos. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko, ibinaba ang boses, at sinabing, "Kasal ng ate ko ngayon, palagpasin mo na, huwag ka nang gumawa ng eksena." Tiningnan ko ang anak kong umiiyak, habang hawak ang kanyang pisngi. Saka ko tiningnan ang lalaking minsan kong pinaniwala ang poprotekta sa aming mag-ina. Sa sandaling iyon, tila nanlamig at namatay ang puso ko. Balak ko na sanang lunukin ang aking mga luha para mapanatili ang kapayapaan sa araw ng pamilya ng asawa ko, ngunit walang nakaisip na ang batang kalulugmok lang sa sampal ay mahinahong tatayo, pupunasan ang kanyang luha at magbibitaw ng isang inosenteng salita. Dahil lamang sa isang pangungusap na iyon, natahimik ang buong hall. Nanigas ang ikakasal na babae. Namutla ang groom. Namanhid at nanginig ang biyenan ko na hindi makapagsalita. At makalipas lamang ang 10 minuto, inanunsyo ng pamilya ng lalaki na kinakansela nila ang kasal sa harap ng lahat ng bisita. Ano nga ba ang sinabi ng isang bata para wasakin ang isang kasalang pinaghandaan ng ilang buwan at maging parang bula? At anong lihim ang ibinao ng pamilya ng asawa ko sa loob ng maraming taon na hindi sinadyang ibunyag ng isang 5 taong gulang na bata? Kung ikaw ang nasa posisyon ko, ano ang gagawin mo kung saktan ang anak mo sa gitna ng isang kasalan? Samahan ninyo akong balikan ang kwentong ito. Maaga pa lang ay umaalingaw-ngaw na ang masayang tugtugin ng kasal. Ang tawanan at kwentuhan ng mga bisita ay nagpasigla sa maliit na kalsada kumpara sa mga karaniwang araw. Sa harap ng gate ng Grand Hotel kung saan gaganapin ang reception, ang mga pula at puting ribbon ay sumasayaw sa ihip ng hangin ng umaga. 2 hilera ng mga sariwang bulaklak ang maayos na nakalagay patungo sa main lobby. Doon, isang malaking karatula ang naglalaman ng mga pangalan ng ikakasal na kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Abalang-abala ang mga waiter na nagpapabalik-balik, may sumusuri sa mga mesa, may nagdadala ng mga tray ng inumin, at may nag-aayos ng bawat upuan upang matiyak na perpekto ang lahat. Ang mga bisitang nakasuot ng kanilang mga pinakamagagarbong barong Tagalog at Filipiniana ay masayang pumasok, hawak ang mga sobre ng abuloy o regalo, walang patid ang pagbati sa mga ikakasal. Kahit sino ang titingin ay mag-iisip na ito ay isang perpektong kasalan, isang araw na matagal nang hinihintay ng dalawang pamilya. Ako lang ang nakakaalam na sa likod ng mga ngiting iyon ay ang mga luhang tahimik kong nilunok sa loob ng 3 taon bilang manugang. Ako nga pala si Joy, 30 anyos, isang accountant sa isang maliit na construction firm sa Maynila. Ang asawa ko ay si Mark, 2 taon ang tanda sa akin, isang technician sa isang kumpanya. Hindi kalakihan ang kita namin pero sapat na para mabuhay at mapalaki ang aming anak. Mayroon kaming isang anak na lalaki, si Junjun, kalilima pa lang niya, napakabait ng bata, mahinahon at magalang. Mula pagkabata, hindi pa ako kailanman pinahiya ni Junjun sa anumang bagay. Ngunit sa paningin ng biyenan ko, tila hindi kami kailanman itinuring na kapamilya. Palagi niyang sinasabi na pantay-pantay ang pagmamahal niya sa mga anak at apo, ngunit iba ang kanyang ginagawa. Kung kailangan ng pera ng kanyang anak na babae, ang ate ni Mark, handa siyang ibenta ang mga alahas niya. Kung kailangan ng ate ng magbabantay sa anak nito, iniiwan niya ang lahat ng gawain sa bahay para pumunta. Kung gusto ng ate na bumili ng kotse, kukunin niya ang lahat ng naipon niyang pera sa loob ng maraming taon at ibibigay ng walang pag-aalinlangan. Ngunit kaming mag-asawa, mula nang ikasal kami ang sumasagot sa lahat ng kailangan namin. Nang ipanganak ko si Junjun, nagkasakit ang nanay ko sa probinsya, kaya hindi siya nakaluwas para alagaan ako. Akala ko mananatili ang biyenan ko ng ilang araw para tulungan ako. Ngunit kinabukasan, pumunta lang siya sa ospital ng 15 minuto, naglapag ng isang tasang lugaw sa mesa at sinabing, "Naglilihi ang ate mo, mas kailangan niya ako. Magbayad ka na lang muna ng mag-aalaga sa'yo ng ilang araw." Pagkasabi noon, umalis na siya. Sa loob ng 1 buwang pagpapagaling ko,
Ang nag-alaga sa akin ay isang mabait na kapitbahay. At ang nanay kong sista anyos na pumilit lumuwas kahit iika-ika pa. Nang araw na iyon, umiyak ako ng sobra. Pero sinabi ko sa sarili ko, iba-iba ang sitwasyon ng tao. Basta't mahal kami ng asawa ko. Sapat na iyon. Ngunit ang pinaka nakapagpalungkot sa akin ay hindi ang panlalamig ng biyenan ko, kundi ang pananahimik ng asawa ko. Sa tuwing may sinasabing masakit ang biyenan ko, ngumingiti lang siya. Sa tuwing nagsusumbong ako, malumanay niyang sasabihin, "Matanda na si mama, palagpasin mo na lang. Mahal niya si ate kasi babae siya. Huwag mo nang dibdibin." 3 taon kong paulit-ulit na narinig ang linyang iyon. Palagpasin mo na. Noong una, nakikipagtalo pa ako. Ngunit kalaunan ay nanahimik na lang ako. Marahil dahil naintindihan ko na sa puso niya, ang kapayapaan ng kanyang pamilya ay palaging mas mahalaga kaysa sa nararamdaman ng kanyang asawa. Ngunit hindi ko inaasahan na ang labis na pagtitiis na ito ay aabot sa ganito kalala. Ang kasal ngayon ay para sa ate niya, si Ate Lenlen. Pagkatapos ng ilang taong pagiging annulled sa unang asawa, nakahanap rin siya ng bagong lalaki. Balita ko, mayaman ang pamilya ng lalaki, at ang mga magulang ng groom ay may matataas na posisyon sa lipunan. Kaya naman, itinuring ng biyenan ko ang kasal na ito bilang pinakamahalagang kaganapan sa buhay niya. Sa loob ng 3 buwan, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas at oras sa paghahanda. Pinili niya ang pinakamarangyang hotel sa lungsod, kumuha ng mamahaling photo at video team, nag-order ng imported na bulaklak, at nagpatahi ng mga custom na isusuot para sa bawat miyembro ng pamilya. Saan man siya magpunta, ipinagmamalaki niya. Napakaswerte ng anak ko. Napakabait at yaman ng mapapangasawa niya. Dapat lang nabongga ang kasal na ito. Pero walang nakakaalam na sa likod ng kagarbuhang ito ay ang mga gastusing palihim na pinasa naming mag-asawa. 2 buwan na ang nakalipas. Nagpatawag ng pulong ang biyenan ko. Bumuntong hininga siya at sinabing, "Kulang pa tayo ng 700,000 pesos para sa kasal." Tiningnan niya ng diretso ang asawa ko. "Lalaki kang anak, isang beses na lang ulit ikakasal ang ate mo. Dapat may ambag ka." Nanahimik si Mark. Nanahimik din ako. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. "Accountant ka naman. Sigurado akong may ipon ka. Tulungan mo ang ate mo ngayon." Sa totoo lang, ang perang iyon ay ang lahat ng inipon ko sa loob ng 5 taon. Bawat piso mula roon ay galing sa aking overtime. Sa mga araw na dilata at itlog lang ang ulam namin. Sa mga panahong hindi ako bumibili ng bagong damit para lang makaipon para sa pag-aaral ni Junjun. Iyon sana ang perang ipangda-down payment namin para sa isang maliit na kondo para hindi na kami nakikitira sa mga magulang niya. Ngunit hinawakan ni Mark ang kamay ko at pabulong na sinabing, "Tulungan na natin si ate ngayon. Pangako, babawiin natin to." Nang makita ko ang nagmamakaawang mga mata ng asawa ko, lumambot ang puso ko. Inilipat ko ang buong ipon ko, walang kontrata, walang promissory note, tanging tiwala lang bilang isang pamilya. Pagkakuha ng pera, isang salita lang ang sinabi ng biyenan ko, "Sige," ni walang pasasalamat. Inaliw ko na lang ang sarili ko, kikitain pa naman ng pera, basta magkaroon ng perpektong kasal si Ate Lenlen. Kaninang umaga, dinala ko si Junjun sa hotel ng maaga pa. Nakasuot ang bata ng maliit na blue suit at white bow tie na maingat kong pinalansya kagabi. Ang matambok niyang mukha, maiitim na mata, at inosenteng ngiti ay nakakakuha ng atensyon ng sinumang dumaan. Ang cute naman ng batang ito. Tuwang-tuwa si Junjun. Tumakbo siya sa lobby para tingnan ang mga makukulay na lobo bago bumalik at magtanong sa akin. "Ma, magmumukha po bang prinsesa si Tita Lenlen ngayon?" Ngumiti ako at hinaplos ang ulo niya. "Oo anak, masayang araw ng tita mo ngayon." Tumawa ng malakas ang bata. Iyon ang inosenteng tawa ng isang bata na walang kamalay-malay na sa loob ng ilang oras, ang mismong magarang lugar na ito ang magiging pinakamasakit na alaala ng kanyang pagkabata. Pasado 9:00 ng umaga, nagsimulang dumami ang mga bisita. Abalang-abala ako sa pagtulong sa staff na ayusin ang mga regalo, pag-check sa guest list, at pagtakbo sa dressing room para dalhan ng tubig si Ate Lenlen. Kahit walang nag-uutos, sinubukan kong asikasuhin ang lahat dahil iniisip kong malaking araw ito ng pamilya. Ngunit pagpasok ko pa lang sa kwarto ng ikakasal, narinig ko na agad ang iritadong boses ng biyenan ko. "Ngayon ka lang nagdala ng tubig? Ang bagal-bagal mo, anong silbi mo?" Hindi pa ako nakakapagpaliwanag
Nagaling ako sa pag-aasikaso ng mga bisita sa labas nang itaboy niya ako. Lumabas ka na nga. Huwag kang humarang dito. Tahimik akong tumalikod. Eksakto namang tumakbo palapit sa akin si Junjun at hinawakan ang kamay ko. Ma, gutom na po ako. Tiningnan ko ang orasan. Malapit ng mag-10:00. Mula pa kaninang umaga, sa sobrang abala, isang maliit na pandesal lang ang nakain namin habang nasa biyahe. Yumuko ako at ngumiti sa anak ko. Konting tiis na lang anak ha. Pag umupo na ang mga bisita, kukuha si mama ng pagkain mo. Tumango ng masunurin si Junjun. Opo. Pagkatapos ay umupo siya sa isang upuan sa sulok ng lobby. Ang dalawang kamay ay nakahawak sa kanyang maliit na tiyan na kumukulo na sa gutom. Patuloy na naghihintay sa kanyang ina nang walang anumang reklamo. Hindi ko inakalang dahil lang sa normal na pagkagutom ng isang bata. Isang trahedya ang mangyayari na maglalabas sa lahat ng sikretong matagal nang tinatago ng pamilya ng asawa ko sa harap ng daan-daang bisita. At mula sa sandaling iyon, ang tadhana ng lahat ng tao sa kasalang ito ay magbabago ng tuluyan. Tiningnan ko muli ang buong Grand Hall. 9:30 pa lang ngunit halos mapuno na ng tawanan at kwentuhan ang lugar. Ang liwanag mula sa malalaking chandelier sa kisame ay nagbibigay ng mainit na gintong ilaw sa bawat mesang natatakpan ng puting tela. Sa gitna ay may mga mamahaling vase ng rosas at orchids. Ang amoy ng masasarap na pagkain mula sa kusina ay nagsimulang kumalat sa pasilyo, kasama ang amoy ng matatamis na cake at bagong timplang kape. Siguradong gugutumin ang sino mang mapapadaan, lalo pang dumami ang mga bisita. Ang mga matatanda ay nagkukumpol-kumpol, ang mga bata ay nagtatakbuhan, habang ang mga waiter naman ay patuloy sa pagtulak ng mga food cart. Sa entablado, nag-soundcheck ang banda. Ang tunog ng piano at violin ay lumikha ng isang elegante, ngunit nakakapanabik na kapaligiran. Kung hindi ka miyembro ng pamilya, hindi mo mapapansin na ilang metro lang mula roon, pinipilit kong itago ang pagod ko matapos ang ilang linggong pag-aasikaso sa kasal na ito. Mula sa pagpapagawa ng imbitasyon, pagkuha ng gown, pagbabayad ng bulaklak, pag-check sa catering, hanggang sa pakikipag-usap sa mga photographer, lahat ay bumagsak sa balikat ko. Sa tuwing may pumupuri, napakasipag naman ng manugang nyo. Ngumingiti lang ang biyanan ko, ngunit hindi niya kailanman sinabi sa kanila na karamihan sa trabaho ngayon ay ako ang gumawa. Para sa kanya, obligasyon iyon ng isang manugang. Walang salamat, walang pagkilala. Kakatapos ko lang ayusin ang guest list nang tumunog ang telepono ko. Ang banquet manager. Ma'am Joy, cleared na po ang buong payment nyo para sa venue. Pakicheck na lang po ng resibo. Tumango ako. Sige po. Nang patayin ko ang tawag, naalala ko ang gabi 2 linggo na ang nakalipas. Nang itransfer ko ang huling bayad para sa hotel, matagal akong nakatitig sa screen ng phone ko. Zero balance na ang account ko. Ang buong ipon naming mag-ina sa loob ng maraming taon ay napunta sa kasalang ito. Inisip ko noon na kahit papaano, pagkatapos ng araw na ito, iiba na ang tingin sa akin ng biyenan ko. Marahil maiintindihan niya na totoong itinuturing kong pamilya ang pamilyang ito. Pero siguro, masyado akong naging inosente. Nang sandaling iyon, lumabas si Ate Lenlen mula sa dressing room. Ang kanyang puting wedding gown na may libu-libong kumikinang na bato ay nagpang-ibabaw sa kanya sa karamihan. Walang tigil ang papuri ng mga tao sa ganda ng ikakasal. Ngiting-ngiti ang biyenan ko. Hinawakan niya ang kamay ng anak niya at ipinagmalaki sa lahat. Nang may magtanong tungkol sa gastos sa kasal, taas noo niyang sinabi, "Kami ng asawa ko ang sumagot sa lahat. Hindi namin hahayaang may kulang sa anak namin." Nang marinig ko iyon, tahimik lang akong yumuko. Hindi ko maintindihan pero may kumurot sa puso ko. Hindi dahil nanghihinayang ako sa pera, kundi dahil tila walang halaga ang mga sakripisyo namin ng asawa ko sa nakalipas na mga buwan. Kahit si Mark, na nakatayo sa tabi ko, ay walang imik. Nakinig lang siya sa sinabi ng nanay niya, tapos tumingin sa cellphone niya na parang walang pakialam. Tiningnan ko ang asawa ko, at nakaramdam ako ng matinding pagkabigo. Alam na alam niya kung saan galing ang perang iyon. Alam niyang isinuko ko ang pangarap naming bumili ng kondo. Alam din niya na maraming gabi akong nagpuyat hanggang 1:00. 2:00 ng madaling araw para kumuha ng extra bookkeeping jobs para lang may pandagdag kita. Ngunit pinili niyang manahimik. Siguro sa isip niya, basta't maging maayos ang kasal, hindi na mahalaga ang iba pang bagay. Biglang may maliit na boses sa likuran ko. "Ma,
Nandito na ako. Si Junjun, nakatayo sa harap ko. Medyo namumutla ang mukha ng anak ko sa gutom. Ma! Sumasakit po ang tiyan ko. Lumuhod ako at hinimas ang tiyan niya. Konting tiis na lang anak ha. Masunuring tumango ang bata. Opo, binuksan ko ang bag ko. Isang maliit na bote ng tubig na lang ang natitira. Ibinigay ko sa kanya. Uminom ng kaunti si Junjun tapos ngumiti uli. Okay lang po ako ma. Nang makita ko kung gaano kaunawa ang anak ko, sumikip ang lalamunan ko. Nang sandaling iyon, may isang grupo ng mga bata mula sa pamilya ng lalaki ang dumaan. Binigyan sila ng mga matatanda ng cookies, juice, at maliliit na cake para pampalipas gutom. Rinig na rinig ang tawanan nila sa lobby. Tahimik lang na nakatingin si Junjun. Hindi siya humingi at hindi lumapit. Lumunok lang siya at lumingon sa ibang direksyon. Isang waiter ang nakapansin sa kanya. Ngumiti siya at nagtanong, "Hindi pa kumakain ang baby mo, ma'am?" Magalang na sumagot si Junjun. "Opo, hinihintay ko po si mama." Tiningnan ako ng waiter at pabulong na sinabi, "Ma'am, may mga extra cupcakes po kami sa preparation room. Pwede niyo po siyang ikuha ng isa. Marami pa pong matitira mamaya." Nagpasalamat ako at akmang dadalhin ko na ang anak ko. Ngunit ilang hakbang pa lang, sumigaw ng malakas ang biyanan ko, Joy. Lumingon ako. Nakakunot ang noo niya. "Anong ginagawa mo diyan? Pumunta ka sa pinto at salubungin mo ang mga bisita ngayon din." Pero si Junjun, "Malaki na yan. Paupuin mo siya dyan. Mas mahalaga ang mga bisita." Tiningnan ko ang anak ko. Ang mga mata ni Junjun ay nanatiling masunurin. "Sige na ma, maghihintay po ako." Hinaplos ko ang buhok ng anak ko at tumakbo sa pinto. Halos 40 minuto ang lumipas at wala akong naging oras para bumalik. Sunod-sunod ang dating ng mga bisita. Ang mga kamag-anak mula sa magkabilang panig ay dumadagsa, lahat ay may hinihingi at inuutos. May mga sandaling nakalimutan ko nang hindi pa pala ako umiinom ng tubig. Nang medyo lumuwag, nagmamadali akong bumalik para hanapin ang anak ko. Wala na siya sa upuan kung saan ko siya iniwan. Kumabog ng mabilis ang dibdib ko. "Junjun!" Tumingin ako sa paligid, wala siya. Agad akong kinabahan. Naglakad ako ng mabilis sa pagitan ng mga mesa. Pagtawid ko sa may stage, sa may hallway, nakita ko si Junjun na nakatayo malapit sa isang mahabang mesa na puno ng iba't ibang kulay ng desserts. May mga mousse cake, tiramisu, cream puffs, at cupcakes na napakagandang tingnan. Isang staff ang nagdadagdag ng mga cake sa tray. Nang makita niya si Junjun na nakatingin, ngumiti ang staff. "Alin ang gusto mo, baby?" Itinuro ni Junjun ang cupcake na may hugis teddy bear. "Ang cute po ng bear." "Sige, kainin mo na." "Marami pa naman," alok ng staff. Agad umiling ang bata. "Hindi pa po ako pinapayagan ni mama." Ngumiti ang staff. "Okay lang, bibigyan kita. Kukuha pa naman ako ng bago mamaya." Nag-alinlangan si Junjun. "Talaga po?" "Oo, ibibigay ko sa'yo. Nasa 20 metro pa ang layo ko sa anak ko noon." Akmang lalapit na sana ako nang magring ulit ang telepono ko yung photographer. Nagtatanong kung nasaan ang pamilya para sa pictorial. Ilang segundo lang akong sumagot. Pag-angat ko ng ulo ko, nakita kong mahiyain na iniabot ni Junjun ang maliit niyang kamay para kunin ang cupcake. Isang cupcake lang na kasing laki ng palad. Ngumiti ang bata na parang nakatanggap siya ng pinakamahalagang regalo sa mundo. Hindi pa man niya nabubuksan ang balot ng cupcake, isang figura mula sa likod ang sumugod ng may galit na mukha. Dahil sa layo ko, napasigaw na lang ako, Junjun. Ngunit nalunod ang boses ko sa lakas ng musika sa hall. Tumaas ang kamay ng babaeng iyon, malamig ang mga mata, at namumula ang mukha sa galit. Wala siyang pakialam na isang 5 taong gulang na bata lang ang nasa harap niya, at wala rin siyang kamalay-malay na sa susunod na mga segundo, ang padalos-dalos niyang galit ang magiging mitsa, para tuluyang gumuho ang magarbong kasalang ito. At ako, tanging pagtakbo na lang palapit sa anak ko ang nagawa ko, kahit huli na ang lahat dahil pabagsak na ang kamay niya. Nangyari iyon ng napakabilis. Hanggang ngayon, sa tuwing pipikit ako, hindi pa rin ako makapaniwalang nangyari ang lahat sa gitna ng isang hall na puno ng tao. Patuloy pa rin sa pagtugtog ang musika. Sa entablado, nakikipag-usap ang MC sa technical team para ihanda ang grand entrance ng ikakasal. Sa ibaba, daan-daang bisita ang masayang nagkukuwentuhan. Ang gintong liwanag mula sa mga chandelier ay nagpapakinang sa buong hall.
Walang sinuman ang nag-akala na sa loob ng ilang segundo, ang masayang paligid na ito ay mapupunit ng isang tunog na magpapagulat sa lahat. Tumakbo ako habang sumisigaw. Junjun, wag mo munang kainin, intayin mo si mama. Lumingon ang anak ko. Nakangiti ang kanyang inosenteng mukha. Itinaas niya ang maliit na cake, hindi pa nabubuksan. Ma, binigyan po ako ng ate. Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, pak! Isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw. Napakalakas ng tunog na narinig iyon kahit may musika. Tumalsik ang cupcake mula sa kamay ni Junjun at bumagsak sa makintab na marble floor. Kumalalat ang pink na icing, dumikit sa maliliit na sapatos ng anak ko. Nawalan ng balanse ang kanyang maliit na katawan. Napasubsob siya paharap, parehong tumama ang kanyang mga tuhod sa matigas na sahig at napadikit ang kanyang mga palad kaya nagasgas at nagdugo ito. Tumabingi ang white bow tie niya. Lumaki ang kanyang mga mata sa gulat at takot. Hindi pa niya naiintindihan kung ano ang nangyari. Parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Junjun! Tumakbo ako, napaluhod, at mahigpit na niyakap ang anak ko. Pulang-pula ang kaliwang pisngi niya, bakat ang 5 daliri. Namumula na ang mga mata niya ngunit pilit niyang kinakagat ang labi niya para hindi umiyak. Hindi siya humagulgol, nanginginig lang siyang nakakapit sa damit ko. Saka ko lang naiangat ang ulo ko. Ang taong nasa harap ko ay ang biyanan ko. Hinihingal pa siya sa galit. Ang tingin niya sa apo niya ay walang bahid ng awa. Sa halip, dinuro niya ang sahig kung saan nadurog ang cake at sumigaw. Sino nagbigay ng karapatan sa iyong kumuha niyan? Para sa mga VIP, ang pagkain na yan. Bata ka pa lang, ang takaw-takaw mo na. Biglang tumahimik ang paligid. Napalingon ang mga bisitang nakatayo malapit doon. Inisip ng iba na baka may nabasag o may ginawang matinding kalokohan ng bata, pero nang makita nilang nakaupo ang bata sa sahig hawak ang pisngi, at isang maliit na cupcake lang ang nasa sahig, nagkatinginan sila nang nagtataka. Nagmamadaling lumapit ang staff na nagbigay ng cake kanina. Ma'am, ako po ang nagbigay sa bata. Lumingon ang biyanan ko at nanlilisik ang mata. Ikaw? Alam mo ba kung magkano ang isang piraso ng cake na to? Mababayaran mo ba to? Nataranta ang dalaga. Po, sabi po kasi ng manager, may extra po kami. Manahimik ka, sigaw ng biyanan ko. Ang trabaho mo, mag-serve. Walang nagbigay sa'yo ng karapatang ipamigay ang pagkain ng pamilya namin. Namula sa hiya ang waitress, yumuko at hindi na nakapagsalita. Niyakap ko ng mahigpit ang anak ko. Pinaghalong sakit at galit ang nararamdaman ko. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay ang tingin ni Junjun. Tumingala siya sa kanyang lola at sinabi sa napakaliit na boses. Lola, sorry po. Binigyan po ako ni ate. Hindi ko pa po nakakain. Hindi pa natatapos magsalita ang bata. Malamig na siyang pinutol ng biyenan ko. Tumahimik ka. Huwag kang magpaawa. Kung hindi ka kayang turuan ng nanay mo, ako ang magtuturo sa'yo. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na tumarak sa puso ko. Tumayo ako. Nanginginig ang boses sa galit. Ma, cupcake lang yan. Kung ayaw mong ipakain sa kanya, pwede mo namang sabihin. Bakit kailangan mong sampalin ang apo mo? Tiningnan ako ng biyenan ko ng masamang tingin. Sumasagot ka pa? Sinampal ko siya para matuto siya. Para paglaki niya hindi siya maging matakaw at magnanakaw. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Isang 5 taong gulang na bata, dahil lang sa gutom, dahil lang binigyan ng staff ng cake, at sa paningin ng sarili niyang lola, tatawagin siyang magnanakaw? Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Isang matandang lalaki ang umiling. Bata lang naman. Ano ba namang masama doon? Sabi naman ng isang ginang sa katabi niya. Kawawa naman yung bata, ang lakas ng sampal. Ako ang nasasaktan para sa kanya. Ngunit parang walang pakialam ang biyanan ko. Nilakasan pa niya ang boses niya para marinig ng lahat. Manugang na hindi marunong magturo ng anak. Nakakahiya sa pamilya natin. Sakto namang tumakbo papasok si Mark mula sa main door. Siguro narinig niya ang ingay. Pagkakita niya kay Junjun na nakaupo sa sahig, huminto siya. Anong nangyari? Lumingon ako sa asawa ko. Pumiyok ang boses ko. Sinampal siya ng mama mo. Dahil lang sa cupcake. Tiningnan ni Mark ang anak niya. Tapos ang nanay niya. Nanahimik siya ng ilang segundo. Hinintay kong lapitan ng lalaking ito ang anak niya para yakapin. Para tanungin kung nasasaktan ba ito. Hinintay kong sabihin niya sa nanay niya na sumobra ito. Pero hindi. Ang unang ginawa niya ay hinila ang braso ko at bumulong sa tainga ko ng napakahina, Joy. Kasal ni ate ngayon.
Huwag kang gumawa ng eksena. Nanigas ako. Akala ko mali ang narinig ko. Kakasampal lang sa anak niya hanggang sa matumba ito. Pero ang una niyang inalala ay huwag gumawa ng eksena? Tiningnan ko siya. Puno ng pagkabigo ang mga mata ko. Mark, anak natin to. Kumunot ang noo niya. Alam ko, pero maraming bisita. Palagpasin mo na. Mamaya na natin pag-usapan sa bahay. Ang linyang iyon. Ang pamilyar na linya. Palagpasin mo na. Napangiti ako ng mapait. 3 taon. Sa tuwing sinisisi ako ng nanay niya nang walang dahilan. Palagpasin mo na. Sa tuwing pinapahiya niya ako sa harap ng mga kamag-anak. Palagpasin mo na. Sa tuwing umiiyak ako sa sama ng loob. Palagpasin mo na. At ngayon, kahit sinampal ang anak niya sa harap ng maraming tao, ang tanging nasabi niya ay, palagpasin mo na. Yumuko ako at binuhat si Junjun. Yumakap ang bata sa leeg ko, idinikit ang mukha sa balikat ko. Ramdam ko ang panginginig ng maliit niyang katawan. Bumulong siya. Ma, sorry po, kasi kumuha po ako ng cake. Naluha ako. Hindi anak, wala kang kasalanan. Ang may kasalanan ay ang mga matatandang nakalimutan kung paano magmahal ng bata. Ang may kasalanan ay ang mga matatandang mas pinapahalagahan ang pride at pera kaysa sa sariling pamilya. Ang may kasalanan ay ang mga taong dapat sanang poprotekta sa'yo, ngunit piniling manahimik. Nang sandaling iyon, biglang lumakas ang tugtog para sa grand entrance. Inanunsyo ng MC, "Ladies and gentlemen, please be seated." Nagsimulang bumalik ang mga tao sa kani-kanilang upuan. Inakala nilang huhupa na ang lahat. Ngunit walang nakakaalam na sa inosenteng mga mata ni Junjun. May tinatago siyang sikreto na kahit siya ay hindi naiintindihan ang buong ibig sabihin. Isang sikreto na narinig niya, ilang araw na ang nakalipas. Isang sikretong may kinalaman sa pondo ng kasal. Isang sikreto na inakala ng biyenan ko, ng ate niya, at ng asawa ko na walang ibang makakaalam. At sa loob ng ilang minuto, kapag nagsalita ang batang ito mula sa kanyang inosenteng isipan, ang buong hall ay lulubog sa isang nakakabibinging katahimikan na mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigawan. Pagkatapos ng sampal ng biyenan ko, parang bumagsak sa isang kakaibang katahimikan ang buong grand hall. Rinig pa rin ang musika, pero wala nang pumapansin sa masayang tono nito. Kumikinang pa rin ang mga chandelier, makulay pa rin ang mga bulaklak sa bawat mesa, maayos pa rin ang mga puting upuan, ngunit nag-iba na ang buong kapaligiran. Daan-daang pares ng mata ang hindi maiwasang tumingin sa dessert table kung saan nakasiksik sa yakap ko ang isang 5 taong gulang na bata. May mga umiiling, may mga nagbubuntong hininga, at may mga nagbubulungan. Kahit anong mangyari, hindi dapat sinasaktan ng bata. Oo nga, cupcake lang naman yun eh. Gutom ang bata, dapat pinakain. Kahit mahina ang mga bulungang ito, umabot pa rin ito sa pandinig ng biyenan ko. Agad siyang lumingon sa mga tao, pilit na ngumiti, at nagsalita ng malakas, "Pasensya na po kayo. Ang mga bata dapat tinuturuan habang bata pa. Kung hindi, lalaking walang modo." Pagkasabi noon, inayos niya ang kanyang pulang Filipiniana, hinawi ang maayos niyang buhok, at mabilis na naglakad papuntang entablado na parang walang nangyari. Sa isip niya, marahil mas mahalaga ang kanyang imahe sa mga bisita kaysa sa nararamdaman ng sarili niyang apo. Wala na akong lakas para panoorin siya. Binuhat ko si Junjun papunta sa isang resting area sa dulo ng hallway, kung saan mas kaunti ang tao. May isang kulay kremang sofa roon na nakalagay malapit sa glass wall na nakaharap sa hardin ng hotel. Ang liwanag ng araw ay tumatagos sa salamin, nag-iiwan ng mahahabang anino sa sahig na marmol. Napakapayapa ng tanawin sa labas. Ang mga bougainvillea ay sumasayaw sa hangin. May maliit na pond na kumikinang. Ilang ibon ang dumapo at mabilis ding lumipad. Napakapayapa ng lahat, tanging ang puso ko lang ang magulo. Ibinaba ko ang anak ko sa sofa, kumuha ng tissue, at dahan-dahang pinunasan ang icing na natira sa kamay niya, saka binuksan ang bottled water at pinainom siya. Hawak niya ang bote gamit ang maliliit niyang kamay. Umiinom ng dahan-dahan. Makalipas ang ilang sandali, mahina kong tinanong, "Masakit pa ba anak?" Hinawakan ni Junjun ang pisngi niya. Ang pulang marka ay kitang-kita pa rin. Pilit siyang ngumiti. "Opo, medyo okay na po ma." Nakakapaso ng mata ang sagot na iyon. Ang mga bata ay mabilis umiyak, pero hindi nanisi si Junjun. Hindi siya humingi ng kahit ano. Pilit pa siyang ngumiti para hindi mag-alala ang nanay niya.
Kumuha ako ng band-aid sa bag at dahan-dahang idinikit sa gasgas sa tuhod niya. Nang yumuko ako, napansin kong punit na pala sa bandang tuhod ang maliit niyang asul na slacks dahil sa pagkakabagsak. Ito ang damit na pinag-ipunan ko ng 2 buwan para mabili para sa kanya. Kagabi lang, tuwang-tuwa pa niya itong isinukat sa harap ng salamin tapos nagtanong, "Ma, kasing gwapo ko na ba si Papa ngayon?" Tumawa ako, niyakap siya, at sinabing, "Mas gwapo ka pa kay Papa." Pero ilang oras lang ang lumipas, sira na ang damit na ito, at may marka pa ng sampal ang mukha niya. Hinaplos ko ang buhok niya, sinisisi ang sarili ko. Kung hindi ako naging abala sa mga bisita, kung pinilit kong pakainin muna siya, kung hindi ako naging kampanteng mamahalin ng pamilyang ito ang anak ko. Sana hindi nangyari ito. Saktong dumating si Mark. Tumingin siya sa paligid at umupo sa tapat naming upuan. Makalipas ang matagal na sandali, nagtanong siya, "Kumusta na ang bata?" Bago pa ako makasagot, magalang na sumagot si Junjun. "Opo, okay lang po ako." Tumango si Mark. Iaangat sana niya ang kamay niya para haplusin ang ulo ng anak niya, ngunit bahagyang umiwas si Junjun. Isang maliit na reaksyon lang ito. Ngunit malinaw kong nakita, marahil sa loob-loob niya, takot pa rin ang anak ko. Binawi ni Mark ang kamay niya at bumuntong hininga. "Joy, alam kong galit ka, pero ngayon." Pinutol ko siya. "Kasal ng ate mo." Nanahimik siya. Ngumiti ako ng mapait. 3 taon na. Sa tuwing mali ang mama mo, sinasabi mong palagpasin ko. Hanggang ngayon, kahit sinampal na ang anak mo sa harap ng maraming tao, sinasabi mo pa rin na palagpasin ko. Naisip mo ba ang nararamdaman naming mag-ina? Yumuko si Mark, humina ang boses. Naipit lang ako. Lahat tayo pamilya. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Hindi ka naipit. Palagi mo lang pinipiling pumanig sa mama mo. May sasabihin sana si Mark, ngunit hindi na niya itinuloy. Tumayo siya, kailangan ko nang salubungin ang mga in-laws. Pag-usapan natin to mamaya. Tumalikod siya at naglakad palayo. Mula umpisa hanggang dulo, ni isang beses ay hindi niya tinanong kung humingi ba ng tawad ang nanay niya sa apo nito. Sinundan ko ng tingin ang likod ng asawa ko habang papalayo siya sa hallway, at nakaramdam ako ng kakaibang kamanhiran. Marahil ang pinakamasakit para sa isang babae ay hindi ang sakta ng ibang tao, kundi ang malamang sa sandaling kailangan mo ng proteksyon, ang lalaking nasa tabi mo ay mas pipiliing manahimik. Ilang sandali pa, hinila ni Junjun ang manggas ko. "Ma, pwede po magtanong?" Ngumiti ako. "Ano yon, anak?" Nag-alinlangan ang bata. Ang maiitim na mata niya ay nakatingin sa labas ng hardin. "Ma, kung galit po sa akin si Lola, bakit tinatawag niya po akong paboritong apo kapag may ibang tao?" Nanigas ako. Isang 5 taong gulang na bata. Hindi pa niya naiintindihan ang mundo ng mga matatanda, pero sapat na ang pakiramdam niya para makita ang pinagkaiba ng salita sa gawa. Niyakap ko siya ng mahigpit, hindi ko alam kung anong isasagot, dahil kahit ako walang sagot. Nagpatuloy si Junjun. "Nung birthday ko po, ngumiti rin sa akin si Lola. Pero nung umalis na po ang mga bisita, sabi niya sa'yo, 'Huwag ka nang bumili ng cake, nakakaaksaya lang ng pera.' Narinig ko po lahat yun. Nabigla ako. Naaalala pa pala niya. Naaalala niya bawat salita, bawat tingin, bawat bagay na inakala ng mga matatanda na makakalimutan lang ng isang bata." Hinaplos ko ang malambot niyang buhok. "Anak, hindi lahat ng matanda tama, at hindi lahat ng ngumingiti sa atin ay totoo ang pagmamahal." Matagal na nanahimik si Junjun at biglang nagtanong, "Ma, kapag nagsabi po ba ng totoo, papagalitan ba?" Ngumiti ako. "Depende yon. Pero ang pagsasabi ng totoo ay hindi nakakahiya." Tumango ang anak ko, parang may iniisip, at biglang nagbitaw ng isang salitang nagpatigil sa akin. "Ma, naaalala ko po nung isang araw. Narinig ko nag-uusap si Lola at Tita Lenlen sa kwarto. Akala ko alam niyo na po." Nagulat ako. "Anong nangyari?" Ngunit bago pa siya makasagot, isang staff ang nagmamadaling lumapit. "Ma'am Joy, tinatawag na po ang pamilya sa stage para sa picture taking." Tiningnan ko si Junjun. "Anong sinasabi mo, anak?" Kumurap ang bata. "Mamaya ko na lang po ikukwento. Tinatawag na po kayo." Tumango ako. Nang mga oras na iyon, wala akong kaide-ideya na ang kwentong narinig ni Junjun, ilang araw na ang nakalipas ang magiging mitsa para wasakin ang kasalang ito.
Lalo nang hindi ko inakala na ilang minuto mula ngayon, sa harap ng daan-daang bisita, inosenteng uulitin ng anak ko ang bawat salita ng mga matatanda. Walang labis, walang kulang, at ang simpleng katotohanan ito ang magbabaklas sa lahat ng kasinungalingang tinago ng maraming buwan. Tumunog ang 3 kampana bilang hudyat ng pagsisimula ng seremonya na nakakuha ng atensyon ng lahat ng bisita patungo sa main stage. Dumilim ang mga ilaw sa Grand Hall at ang natira lamang ay ang maliliwanag na spotlight na nakatutok sa red carpet patungo sa altar. Sa magkabilang gilid ng aisle, ang mga puting orchids at imported roses ay maayos na nakapuwesto, nagbibigay ng mabangong amoy sa malamig na hangin ng hotel. Mabilis na inasikaso ng mga waiter ang mga bisita sa kanilang upuan. Ang tunog ng mga naiuurong na upuan, ang pagkalansing ng mga baso, at ang mga matatandang pinapatahimik ang mga bata ay naghalo-halo sa isang karaniwang eksena ng isang granding kasalan. Kung titingnan mula sa labas, walang mag-aakala na wala pang 10 minuto ang nakakaraan, may nangyari malapit sa dessert table na patuloy pa ring pinagbubulungan ng mga bisita. Yumuko ako para ayusin ang tabinging bowtie ni Junjun. Masunurin siyang nakatayo sa tabi ko. Medyo nag-fade na ang pula sa pisngi niya pero nakikita pa rin kung titingnang mabuti. Pinunasan ko ng cold wipe ang pisngi niya. Masakit pa ba anak? Umiling si Junjun. Hindi na po. Tapos tumingin siya sa akin gamit ang mga inosenteng mata niya. Ma, huwag ka na pong malungkot. Hindi na po talaga masakit. Lalo akong nasaktan sa sinabi niya. Isang 5 taong gulang na bata, kinukumbinsi pa ang nanay niya para hindi ito mag-alala. Hinawakan ko ang maliit niyang kamay at naglakad kami papuntang stage. Nakapuwesto na ang magkabilang pamilya. Napaka-elegante ng suot ng mga magulang ng lalaki. Mabait ang kanilang mga mukha at palaging nakangiti sa lahat, lalo na ang ina ng groom. Siya ay nasa edad 60. Ang buhok ay may konting uban na nakapusod ng maayos. Mula pa kanina, palagi siyang bumabati sa lahat, walang halong pagyayabang. Pagdaan niya sa akin, mahina siyang nagtanong, "Okay na ba ang bata?" Medyo nagulat ako, hindi ko inakalang mapapansin niya. Pilit akong ngumiti. "Opo, okay na po siya." Tumingin siya kay Junjun na may awang mga mata. "Kawawa naman. Pag gutom, dapat kumakain. Mamaya, ikukuha kita ng cupcake ha?" Bago pa ako makasagot, lumapit na ang biyenan ko. Ngiting-ngiti siya. Naku, malikot lang po talaga ang mga bata ngayon. Napakapasaway niya minsan kaya kailangan talagang turuan ng leksyon. Kumunot ang noo ng nanay ng groom, pero ngumiti lang siya bilang paggalang at hindi na sumagot. Gayunpaman, napansin kong nag-iba ang tingin niya mula kanina. Hindi na siya kasing gaan kausap. Marahil ang imahe ng isang lola na nananampal ng apo sa gitna ng maraming tao ay nag-iwan sa kanya ng malaking katanungan. Nagsalita na ang MC. "Please welcome the beautiful bride and our handsome groom." Tumugtog ang musika at dahan-dahang bumukas ang malaking pinto. Naglakad si Ate Lenlen sa red carpet, nakakapit sa kanyang ama. Kumikinang ang kanyang puting gown sa ilalim ng ilaw. Nagpalakpakan ng mga bisita, sunod-sunod ang pag-flash ng kamera. Lahat ay nakataas ang cellphone para kunan ng video ang pinakamagandang sandali nila. Nakatayo ang biyenan ko sa baba ng stage. Nangingilid ang luha sa sobrang saya. Panay ang pahid niya ng tissue. Sa paningin ng iba, isa siyang masayang ina na naiiyak sa kasal ng anak. Ako lang ang nakakaalam. Ilang minuto pa lang ang nakalipas nang ginamit niya ang parehong kamay na iyon para sampalin ang kanyang apo. Matapos ang introduction, nagsalita na ang mga pamilya. Napakatotoo ng mga sinabi ng ama ng groom. Nagpasalamat siya sa mga bisita, at lalo na sa mga in-laws na nagpalaki sa bride. Ngumiti siya habang inaalala ang mga panahong nagkita ang dalawang pamilya para paghandaan ang kasal. Naging mainit at masaya ang kapaligiran. Eksakto ng mga oras na iyon, hinila ni Junjun ang damit ko. "Ma, sabi po nung lola kanina bibigyan niya po ako ng cake." Tumango ako. "Oo, mamaya kukuha si mama." Nagtanong uli ang anak ko. "Wala na po ba tayong pera, ma?" Medyo nagulat ako. "Bakit mo na itanong yan?" Inosenteng sumagot si Junjun. "Kasi, narinig ko po kay lola." Hindi pa ako nakakapagtanong kung bakit. Nang biglang tawagin ng MC ang dalawang pamilya para umakyat sa stage at magpicture. Isa-isang umakyat ang lahat. Binuhat ko si Junjun at pumuwesto sa pinakagilid. Saktong bibilang na ang photographer, lumingon ang biyanan ko at pabulong na sinabi ng may inis. "Igit na mo yang bata.
Huwag mong hayaang nakasimangot. Baka isipin ng mga tao na minamaltrato natin ang apo natin. Napakapait pakinggan ang sinabi niya. Siya itong nanakit sa bata, tapos ngayon siya pa ang natatakot na husgahan siya ng ibang tao. Hindi ako sumagot, hinimas ko lang ang buhok ni Junjun. Napakabait ng anak ko sa picture taking. Pagkatapos ng ilang shots, bababa na sana kami nang biglang lumapit ang ina ng groom kay Junjun. Ngumiti siya at sinabing, "Baby, hindi ka pa nakakakain ng cake kanina, di ba?" Kumuha siya ng maliit na cookie sa mesa at iniabot kay Junjun. "Oh, kainin mo na yan. Walang magagalit sa'yo." Tumingin sa akin si Junjun. Tumango ako, kaya magalang niya itong kinuha. Ngunit imbes na kainin ito, tumingala siya sa ina ng groom at inosenteng nagtanong, "Lola, tutano po ba na pwede ko na itong kainin?" "Oo naman, bakit mo na itanong yan?" Nag-isip si Junjun ng ilang segundo, tapos nagsalita sa napakaliit na boses. "Kasi po, sabi ni Lola, wala na raw po kaming pera. Ang pagkain daw po ay para lang sa mga bisita. Tsaka, kung hindi raw po niya nakuha yung pera ni Mama, wala raw po tayong kasal ngayon." Pagkabitaw ng salitang iyon ni Junjun, tila nanigas ang paligid ng table. Nawala ang ngiti sa mukha ng ina ng groom. Ang ama ng groom na nakatayo malapit sa kanila ay napalingon. Maging ang groom na kausap ang mga kaibigan ay natigilan at tumingin sa kanila. Ako naman, nanlalamig, bumilis ang tibok ng puso ko. Mabilis kong tiningnan si Junjun, pero ang anak ko ay nanatiling inosente. Sa isip niya, nagkukwento lang siya. Totoo po, yung sabi ni mama ko. Narinig ko po si Lola kinausap si Tita Lenlen sa kwarto. Sabi po niya. Sa likod, namutla ang biyenan ko. Nanginginig ang hawak niyang baso ng tubig. Mabilis siyang lumapit sa amin. Ang boses niya ay nanginginig sa kaba na hindi ko pa nakita noon. "Junjun! Tumahimik ka!" Ang sigaw niyang iyon ay umalingaw-ngaw sa gitna ng hall at napalingon ang lahat ng bisita. Nagulat ang bata. Yumakap siya ng mahigpit sa hita ko. Nalilitong nakatingin. Hindi niya naiintindihan kung bakit nang dahil lang sa pagkukwento ng narinig niya, galit na ang lola niya. At ako, sa unang pagkakataon ngayong araw, hindi ko nakita ang galit o pagmamataas sa mukha ng biyenan ko, kundi matinding takot. Totoong takot. Parang alam niya na, kung magsalita pa ng konti ang batang ito, ang sikretong tinago niya sa loob ng maraming buwan ay tuluyan ng mabubunyag sa harap ng lahat ng bisita at higit sa lahat, sa pamilya ng lalaki. Ang sigaw ng biyenan ko ay nagpatigil sa lahat ng kwentuhan ng mga bisita. Eksakto ring natapos tumugtog ang banda, kaya tila bumagsak sa isang hindi pangkaraniwang katahimikan ang buong espasyo. Ang mikropono sa entablado ay naglalabas pa ng mahinang static sound. Ang mga waiter na nagdadala ng tray ng pagkain ay napatigil sa paglalakad at napatingin sa pamilya. Ang ilang mga nakatatanda na umiinom ng tsaa ay ibinaba ang kanilang mga tasa, nakatingin ng may halong pagtataka. Mabilis na lumapit ang biyenan ko kay Junjun. Namumutla siya dahil sa kaba. Wala na itong bahid ng galit na naramdaman niya noong nanampal siya, kundi ang taranta ng isang taong takot na mabunyag ang kanyang sikreto. Pilit siyang ngumiti sa kayumuko para hawakan si Junjun sa balikat. "Apo, mali yata ang natandaan mo. Halika, sumama ka kay Lola." Akmang hihilain na niya ang kamay ng bata, ngunit nagulat si Junjun at sumiksik sa akin. Dahil sa takot, mahigpit siyang yumakap sa binti ko. Mababakas pa rin ang takot mula sa sampal kanina. Dahan-dahan kong itinago ang anak ko sa aking likuran. "Ma, hayaan mo akong makausap ang apo ko." Nagngit-ngit ang mga ngipin ng biyenan ko. "Tumabi ka, walang alam ang bata. Kung ano-anong sinasabi." Sakto namang dahan-dahang lumapit ang ina ng groom. Kalmado ang kanyang boses ngunit pinal. "Balae, wag mong sigawan ang bata. Hayaan natin siyang magsalita." Natigilan ang biyenan ko dahil doon. Pilit siyang tumawa. "Naku, bata lang po yan. Nag-iimbento lang." Ngunit hindi na ngumiti ang nanay ng groom. Yumuko siya upang maging kapantay si Junjun. Napakalambing ng kanyang boses. "Baby, hindi ka papagalitan ni Lola. Sabihin mo lang ang narinig mo. Sabihin mo lang ang totoo." Tumingin si Junjun sa akin. Marahil hinihintay niya ang permiso ko. Dahan-dahan akong tumango. "Sabihin mo lang kung anong natatandaan mo, anak. Wala kang dapat ikatakot." Huminga ng malalim ang bata at nag-aalangan na nagsalita. "Opo. Nung naglalaro po ako ng toy car ko sa sala. Nag-uusap po si Lola at si Tita Lenlen sa kwarto. Hindi ko po sinadyang makinig.
Pero bukas po yung pinto. Tahimik ang buong hall, maging si Ate Lenlen ay napalingon sa kapatid at sa nanay niya. Kumunot ang noo niya. Siguro hindi rin niya inasahan na aabot sa ganito ang lahat. Nagpatuloy si Junjun. Narinig ko po si Lola na nagsabi, mabuti na lang nakuha niya yung pera ni Mama Joy, kundi wala daw po tayong pambayad sa hotel. Nagtanong po si Tita Lenlen, paano kung malaman ni Joy? Sabi po ni Lola, manugang daw po siya. Obligasyon niyang tulungan ang ate niya. Sabihin na lang daw po na pera niya ang ginamit para hindi malaman ng in-laws niyo at respetuhin tayo. Bawat salita ni Junjun ay malinaw na narinig ng lahat. Walang labis, walang kulang. Iyon mismo ang pag-uulit ng isang bata sa kanyang mga narinig. At dahil doon, walang mag-iisip na nag-iimbento lang siya. Naging sobrang bigat ng hangin. Dahan-dahang tumayo nang tuwid ang ina ng groom. Tiningnan niya ang biyenan ko. At wala na ang dating init ng pagtanggap. Balae, totoo ba ang sinasabi ng apo mo? Agad na kumaway ang biyenan ko para itanggi. Hindi po, nagkakamali lang siya ng dinig. Bata pa po yan, walang alam. Pagkasabi niya noon, inosenteng sumingit si Junjun. May naaalala pa po ako. Namutla ang biyenan ko. Junjun, muntik na siyang sumigaw. Ngunit agad siyang pinigilan ng nanay ng groom. Hayaan mong magsalita ang bata. Kumurap-kurap si Junjun. Tumingin siya sa lahat ng may napaka-inosenteng mga mata. Nung araw po na yon, nakangiti pa si Lola. Sabi niya, akala daw po ng pamilya niyo mayaman po sila. Habang ganyan daw po ang isip niyo, mas rerespetuhin niyo siya. Huwag daw po ipaalam na kay Mama Joy yung pera. Pagkatapos ng sinabi ni Junjun, isang basong salamin ang aksidenteng nabitawan ng isang kamag-anak sa likod at bumagsak ito sa sahig. Crash! Umalingaw-ngaw ang basag na salamin sa buong Grand Hall. Walang nagulat sa tunog, dahil lahat sila ay nakatingin sa biyenan ko. Nakatayo lang siya roon. Nanginginig ang mga labi. Pinagpapawisan ang noo kahit napakalamig ng aircon ng hotel. Lumapit si Ate Lenlen. Ma, magsalita ka. Bakit alam ni Junjun ang lahat ng to? Nauutal na sagot ng biyenan ko. Nagkamali lang ng dinig ang bata. Nang sandaling iyon, lumapit rin ang groom. Tiningnan ang mapapangasawa at ang magiging biyenan niya at seryosong sinabi, Tita, gusto ko lang pong malaman, ang ginastos ba sa kasal na to? Totoo bang tulad ng sinabi niyo? Walang sumagot. Tumagal ang katahimikan. Bawat segundong lumilipas ay parang isang buong minuto. Sakto namang may nagsalita mula sa likod. Pera namin mag-asawa iyon. Napalingon ang lahat. Ako ang nagsalita. Siguro kung hindi dahil kay Junjun, nanahimik na lang ako. Ngunit nang makita kong sinampal na nga ang anak ko tapos sinisigawan pa dahil lang sa pagsasabi ng totoo, hindi ko na kaya. Hindi ko gustong lumaki ang anak ko sa kaisipan na kailangang yumuko ng katotohanan sa harap ng kasinungalingan. Huminga ako ng malalim at mahinahong nagpaliwanag. 2 buwan na ang nakalipas, sinabi ni Mama na kulang pa ng 700,000 pesos ang pondo para sa kasal. Ibinigay namin mag-asawa ang lahat ng ipon namin. Iyon sana ang pera namin para bumili ng bahay. Walang kontrata, walang patunay ng utang. Dahil naniwala kaming pamilya kami, nagsimulang magbulungan ang buong hall. Sabi ko na nga ba, hindi nag-iimbento yung bata. Totoo pala, kawawa naman ang manugang. Biglang napasigaw ang biyenan ko. Oo, nanghiram ako. Bakit? Tinulungan lang ng anak ko ang ate niya. Anong masama doon? Kalmado ko siyang tiningnan. Kung umutang lang kayo, walang magagalit pero sinabi niyo sa in-laws na pera niyo iyon, tapos sinampal niyo pa ang anak ko dahil lang sa cupcake? Natatakot ba kayong malaman ng iba na hindi naman talaga kayo mayaman tulad ng pinagmamalaki niyo? Ang tanong na iyon ay parang patalim na pumunit sa huling bahid ng pagpapanggap niya. Ibinuka ng biyenan ko ang bibig niya ngunit walang lumabas na salita. Ang ina naman ng groom, tahimik na tumingin sa asawa niya. Nagpalitan ng dismayadong tingin ng mag-asawa. Dahan-dahan ding tinanggal ng groom ang boutonniere na nakakabit sa kanyang suit. Ang paligid ngayon sa hall ay hindi na mukhang kasalan, kundi parang bago bumagsak ang isang matinding bagyo. Ramdam ng lahat na isang napakahalagang desisyon ang gagawin at ang desisyong ito ang tuluyang magpapabago sa tadhana ng ikakasal at ng buong pamilya ng asawa ko. Matapos ang pag-amin ko, bumagsak sa nakakabibinging katahimikan ang buong Grand Hall. Ang malakas na musika ng kasal kanina
ay binawasan ng volume ng technician na tila manipis na background music na lang ngayon. Nakatayo ang MC sa stage, hawak ang mikropono na hindi alam kung paano magpapatuloy. Tumingin-tingin siya sa banquet manager para humingi ng signal, habang ang video team naman ay tahimik na ibinaba ang mga kamera. Walang gustong kumuha ng video sa ganito katinding sitwasyon. Lahat ng bisita na nakaupo sa mahigit 30 mesa ay nakatingin sa magkabilang pamilya. Nawala ang tunog ng mga kutsara at tinidor, naglaho pati ingay ng mga batang naglalaro. May ilan pang naglabas ng cellphone para mag-video pero agad din itong itinago. Dahil alam ng lahat na hindi na ito basta isyu ng pamilya, usapan na ito tungkol sa katapatan ng magkabilang panig na magiging magbalae. Dahan-dahang humakbang paharap ang ina ng groom. Hindi siya sumigaw, na natiling mahinahon ang boses niya gaya nung simula. Ngunit ang mismong pagiging kalmado niya ang lalong nagpabigat sa tensyon. Balae, tingin ko kailangan nating linawin ang lahat ng ito. Pilit na ngumiti ang biyenan ko. Ano ba kayo, Balae? Nagkakamali lang po ng salita yung bata. At na-misunderstood lang ng manugang ko. Araw po natin ngayon. Umiling ang nanay ng groom. Hindi ko po pinapansin kung malaki o maliit ang pera. Ang pamilya ko ay hindi humihingi ng kahit ano mula sa inyo. Ang pinapahalagahan ko po ay kung sino ang nagsasabi ng totoo. Tumango ang maraming bisita dahil sa sinabing ito. Tama nga naman. Kung naging tapat lang ang magkabilang panig sa kanilang kalagayan sa buhay, walang huhusga. Ngunit kung sadyang nag-imbento ng maling imahe para magpakitang gilas, iyon ay ibang usapan na. Ang ama ng groom na kanina patahimik ay nagsalita na. Tumingin siya ng diretso sa biyenan ko. Nang magkita tayo noong 1 buwan, sinabi mo na ikaw ang sasagot sa lahat ng gastusin sa kasal, tama ba? Lumunok ang biyenan ko. Opo. Nagpatuloy ang ama ng groom. Sinabi mo rin na ang pabuyang cash na ibibigay mo sa mag-asawa ay inipon mo ng maraming taon. Totoo ba iyon? Nagsimulang mataranta ang biyenan ko. Palipat-lipat ang tingin niya kay Ate Lenlen at kay Mark na para bang humihingi ng saklolo. Pero walang nagsalita. Tiningnan ko ang asawa ko. Namumutla ang mukha niya, nakatikom ang labi, at sobrang higpit ng pagkakakuyom ng mga kamao niya hanggang sa pumuti na ang kanyang mga buko. Marahil ito ang unang pagkakataong naintindihan niya na ang isang kasinungalingan, kapag pinatagal, ay hindi na kayang pagtakpan habang buhay. Sa pagkakataong iyon, lumapit si Ate Lenlen at hinawakan ang kamay ng nanay niya. Ma, sabihin mo na po ang totoo. Huwag ka nang magsinungaling. Nanginginig ang boses ni ate. Hindi ko gusto na magsimula ang kasal ko ng ganito. Nanatiling nakayuko ang biyenan ko at walang sinagot, tanging katahimikan ang namayani. Biglang lumingon sa akin ang ina ng groom. Joy, sinabi mo kanina na yung 700,000 pesos ay galing sa mag-asawa. May pruweba ka ba? Huminga ako ng malalim. Sa totoo lang, hindi ko naisip na darating ang araw na kakailanganin kong patunayan iyon. Dahil noong nagbigay ako, naisip ko lang na tulong ito sa pamilya. Walang kontrata, walang resibo. Ngunit mabuti na lang at naitago ko ang transaction history sa app ko. Kinuha ko ang cellphone ko sa bag, binuksan ang banking app, at hinanap ang transfer record. Medyo nanginginig ang mga kamay ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit. Ang perang iyon ay katumbas ng dugot pawis namin. Galing iyon sa mga overtime ko hanggang madaling araw, sa mga 13th month pay at bonus ko sa loob ng maraming taon, at sa perang binigay ng nanay ko nang ipanganak ko si Junjun na hindi ko nagalaw. Lahat iyon, nasa iisang resibo lang. Iniabot ko ang cellphone ko sa nanay ng groom. Sinuot niya ang salamin niya at tiningnang maigi ang screen. Nakalagay roon ang date, name ng receiver, amount, at description na tulong sa kasal ni Ate Lenlen. Iniabot niya ang phone sa asawa niya. Nagbuntong hininga ito nang makita ang pruweba, tapos ipinasa naman niya ito sa groom. Matagal tinitigan ng lalaki ang screen bago niya tingnan ang mapapangasawa. Bakas ang matinding pagkadismaya sa kanyang mga mata. Lenlen, alam mo ba ang tungkol dito? Mabilis na umiling si Ate Lenlen. Hindi ko po alam. Sabi ni Mama handa na daw ang lahat. Hindi ko alam na pera pala ng kapatid ko yon. Pagtingin ko kay Ate Lenlen, alam kong hindi siya nagsisinungaling. Sanay na siyang laging inaasikaso ng nanay niya, marahil hindi rin niya alam kung kaninong pera ang nagbayad sa lahat ng karangyaang ito. Dahan-dahang ibinalik sa akin ng ina ng groom ang cellphone ko. Salamat, Joy. Humarap siya sa biyenan ko. Balae. Ngayon,
Masasabi mo pa bang isa lang itong misunderstanding? Nagsimula nang mawalan ng kontrol ang biyenan ko. Sumigaw siya. Oo nga, kinuha ko yung pera. Pera naman ng anak ko yon. Tinulungan lang niya ang ate niya. Anong masama? Hindi ko ninakaw. Ibabalik ko rin. Habang sinasabi niya iyon, isang matandang bisita malapit sa kanila ang hindi na nakapagpigil. Kung inutang lang, bakit kailangan pang itago? Oo nga naman. Kung sinabi niyo ang totoo simulat sa pool, walang tatawa. Bakit kailangan pang magsinungaling? Lalo pang umingay ang mga bulungan. Lumingon sa kanila ang biyenan ko. Pulang-pula ang mukha niya. Hindi niya inasahang huhusgahan siya ng ganito sa mismong kasal ng anak niya. Lumapit si Mark. Tiningnan niya ang nanay niya tapos ako. Nanginginig ang boses niya. Ma, mag-sorry ka na po. Nagpigil ng hininga ang buong hall. Ito ang unang pagkakataon, makalipas ang ilang taon, na hindi niya kinampihan ang nanay niya. Nanlaki ang mga mata ng biyenan ko. Anong pinagsasabi mo? Papapagsorihin mo ako sa kanya? Umiling si Mark. Hindi. Dahil mali ka, at mag-sorry ka kay Junjun, pati kay Ate Lenlen. Natigilan ang biyanan ko. Siguro hindi rin niya naisip na kahit ang anak niyang palaging kumakampi sa kanya ay mag-iiba rin. Sa eksaktong oras na iyon, marahang hinila muli ni Junjun ang manggas ko. Ma, may naalala pa po akong isa. Muling kumabog ang puso ko. Ano yon anak? Nag-alinlangan si Junjun. Nung nag-uusap po si Lola at Tita Lenlen. Nanla! Nanla! May tinago po siyang brown envelope sa drawer. Sabi niya, "Huwag ibigay lahat ng handog na pera. Itabi yung iba, may kailangan pa tayong paggamitan." Pagkatapos magsalita ni Junjun, nakita kong natigilan ng ina ng groom. Naikuyom naman ng ama ng groom ang kanyang mga kamay. At ang groom? Dahan-dahan niyang tinanggal ang wedding ring na hawak niya. Ang mga dating maaamo niyang mata ngayon ay puno ng malalim na pagkabigo. Alam kong ang sinabing iyon ni Junjun ang pinakasagagad na limitasyon. Dahil para sa pamilya ng lalaki, maaaring hindi na issue ang pera, ngunit ang pagkukwenta at pagsisinungaling sa mismong araw ng kasal ay isang bagay na hindi matatanggap kailanman. At naramdaman ko na kapag may panibagong katotohanang lumabas, ang kasalang ilang buwang pinaghandaan ng lahat ay tuluyan ng matatapos. Ang buong espasyo ay tuluyang nabalot ng mabigat at makapal na hangin. Wala ng musika, wala ng tawanan. Kahit ang mga abalang waiter ay kusa ng tumabi at sumandal sa gilid. Ang mga putahe ay naihain na sa mesa kanina pa, pero wala nang ganang humawak ng kutsara. Ang usok mula sa mga maiinit na sopas ay patuloy na umaangat. Ang amoy ng inihaw na seafood ay kumakalat sa buong hall, pero nawalan na ng halaga ang lahat sa gitna ng katahimikang bumalot sa kanila. Ang mga nakatatandang bisita ay napapailing. May ilang bumubuntong hininga. Walang inakala na ang isang napakagarbong kasal ay hahantong sa ganitong eksena. Sa gitnang bahagi, sa ibaba ng stage, nakatayo ng walang kibo ang aking biyenan. Ang mukha niya ay wala na sa dating tiwala sa sarili. Kahit ang makapal na makeup ay hindi maitago ang pamumutla niya. Habang ang mga kamay niya ay nakakuyom at nilulukot ang kanyang Filipiniana. Si Ate Lenlen naman, nasanay siyang pinakamasayang tao sa araw na ito, ay nakatayong tila nanigas sa kanyang puting gown, namumula ang mga mata, at nawala na ang kulay ng kanyang lipstick dahil sa pilit na pagkagat sa labi niya. Tumingin siya, nang matagal sa kanyang ina, at mahinang nagtanong, "Ma, totoo ba ang sinabi ni Junjun?" Napakahina ng kanyang boses, pero dahil sa sobrang tahimik ng hall, narinig ito ng lahat. Mabilis na umiling ang biyanan ko. Hindi, mali ang natandaan niya, bata lang siya. Ngunit bago pa niya matapos ang pangungusap, may isang boses na umalingaw-ngaw mula sa likod. Totoo iyon. Lumingon ang lahat. Ang nagsalita ay si Tita Nida, ang bunsong kapatid ng aking biyenang lalaki. Naglakad siya palapit, bakas ang pagod sa kanyang mga mata. Ilang araw na ang nakalipas, pumunta siya sa bahay namin. Habang nag-uusap kami, pinagmalaki niyang kumpleto na ang pondo para sa kasal. Tinanong ko pa siya, "Ang galing mo naman ate? Maganda siguro kita nyo ngayon?" Tumawa lang siya at sinabing hindi daw. Pera raw yun ng mag-asawang Mark at Joy. Pero sinabi niya sa akin na, "Huwag kong sasabihin para respetuhin sila ng magiging balae niya." Nag-ingay muli ang buong hall. Agad lumingon ang biyenan ko. "Nida, bakit mo?" Nagbuntong hininga si Tita Nida. "Ate, nung sinabi mo yun, akala ko nagbibiro ka lang.
Hindi ko inakalang totoo pala. Pagkasabi nito, yumuko siya at umatras. Lalo pang nagpabigat sa tensyon. Pumikit ang ina ng groom sa loob ng ilang segundo para kumalma. Bago tumingin sa kanyang asawa na tumango naman pabalik. Tila may napagkasunduan ang mag-asawa. Humarap siya sa bride. Lenlen, may itatanong ako sa'yo. Sagutin mo sana ng totoo. Pinunasan ni Ate Lenlen ang luha niya. Opo. Alam mo ba ang tungkol sa sobre ng pabuyang pera? Dowry? Napatigil siya. Matagal bago sumagot ng mahina. Ang sabi po ni Mama, siya na ang maghahanda. Hindi na po ako nagtanong. Nagpatuloy ang ina ng groom. Alam mo ba kung magkano ang nasa loob? Umiling siya. Hindi po. Tumingin ang lahat sa biyenan ko. Nagsimula siyang mataranta. Nasa bahay ang envelope. Ngunit sakto namang lumingon si Ate Lenlen. Ma, hindi ba nilagay mo sa loob ng brown bag ngayong umaga? Nasa dressing room pa yung bag. Ang mismong anak na niya ang sumalungat sa kanya. Dahil sa pagpapanik, marahil nakalimutan na niya iyon. Tumingin ng kalmado ang ina ng groom. Kung okay lang sa inyo, tingnan natin. Para malinaw na rin sa lahat. Hindi na nakapalag ang biyenan ko nang tahimik na bumalik si Ate Lenlen sa dressing room. Ilang minuto lang. Lumabas siya, dala ang isang brown bag. Sa sobrang tahimik, ang tunog lang ng kanyang heels ang umi-echo sa hall. Ibinaba niya ang bag sa mesa. Nanginginig ang mga kamay nang buksan at ilabas ang isang makapal na kulay brown na envelope. Ito sana ang sobrang ibibigay bilang pabuyang cash o regalo sa bagong kasal. Hindi ito binuksan ng ina ng groom. Tumingin siya sa biyenan ko. Balae, ikaw mismo ang magbukas. Nakatayo lang ang biyenan ko, walang kibo, hanggang sa ang biyenan kong lalaki, na kanina patahimik sa gilid, ay naglakad palapit. Tiningnan niya ang kanyang asawa nang may matinding pagkabigo. Tama na yan, buksan mo. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko siyang magsalita ng ganoon kadiin sa kanyang asawa matapos ang ilang taon. Mabagal na kinuha ng biyenan ko ang sobre. Sobrang nanginginig ang mga kamay niya, kaya hindi niya agad mabuksan. Hanggang sa inilabas niya ang lahat ng pera at inilapag sa mesa. Ang mga bisitang malapit ay napatagilid para makita. Ang pera ay nakabigkis ng maayos. Hindi ito hinawakan ng ina ng groom. Mahinahon siyang nagtanong. Magkano iyan? Yumuko ang biyenan ko. 250,000. 250,000. Tila nagyelo ang espasyo. Dahil noon, sa pamamanhikan, ipinagmamalaking sinabi ng biyenan ko na 500,000 pesos ang ibibigay nilang regalo para sa mag-asawa. Dahan-dahang nagtanong ang ama ng groom. Nasaan ang natitirang kalahati? Walang sumagot. Biglang humagulgol si Ate Lenlen. Ma, sabi mo sa akin sapat na ang inihanda mo. Sabi mo pa sa akin, huwag kong sasabihin kahit kanino. Ma, bakit mo ginawa to? Tinakpan ng biyenan ko ang kanyang mukha at nagsimula ng umiyak ng tuluyan. Nabasag ang boses niya. Gusto ko lang na maipagmalaki ka. Galing tayo sa hirap, ayaw kong maliitin ka ng in-laws mo. Habang umiiyak, dagdag niya, balak ko namang ibigay yung kulang pagkatapos ng kasal. Nang marinig iyon, maraming bisita ang natigilan. May ilan na naawa, pero marami rin ang napabuntong hininga. Dahil kahit na nagmula pa iyon sa pagmamahal sa anak, ang kasinungalingan ay kasinungalingan, lalo na nang malaman na ang buong imahe niya ay itinayo sa pera at sakripisyo ng sariling anak at manugang. Lumapit ang groom sa bride. Matagal niyang tiningnan ang babaeng mahal niya, puno ng lungkot ang mga mata. Lenlen, hindi ko naman kailanman hiningi na magdala ka ng malaking pera at hindi rin yan hiningi ng pamilya ko. Ang kailangan ko lang ay pagiging totoo, pero ngayon, hindi ko na alam kung ano pa ang dapat kong paniwalaan. Humagulgol lalo si Ate Lenlen. Wala talaga akong alam. Patawarin mo ako. Pumikit ng mariin ang groom. Hindi kita sinisisi, aniya. Ngunit sa kanyang mga mata, alam kong gumuho na ang kanyang tiwala. Lumapit ang ina ng groom at hinawakan sa balikat ang anak bago tumingin sa kanyang asawa. Nanahimik ang mag-asawa hanggang sa magsalita ang ama ng groom. Ang boses niya ay hindi malakas pero sapat para marinig ng lahat sa hall. Tingin ko, kailangan ng pamilya naming mag-usap ng pribado. Bago kami gumawa ng desisyon kung itutuloy pa ba ang kasalang ito. Dahil sa pangungusap na iyon, tila ibinagsak ang buong hall sa kailaliman ng takot at pag-aalala. Dahil kapag umabot na sa punto na nag-iisip na ang lalaki kung itutuloy pa ang kasal,
Alam ng lahat na nasa bingit na ng pagkansela ang lahat. Matapos magsalita ang ama ng groom, nabalot muli ng isang nakakatakot na katahimikan ang Grand Hall. Ang tunog na lang ng malaking orasan sa likod ng hall, na tumutunog bawat segundo ang maririnig, napakalakas pakinggan, sa gitna ng ingay na kanina, ay naghahari. Ang mga nakatagong aircon sa kisame ay umiihip ng malamig na hangin, na bahagyang nagpapagalaw sa mga puting dekorasyon sa entablado. Sa LED screen sa likod, nakaplay pa rin ang prenuptial video ng mag-asawa, naglalakad ng magkahawak kamay at nakangiti sa may dalampasigan. Ang napakagandang imahe na iyon ay naging isang mapait at balintunan na kontrast sa totoong nangyayari ngayon. Walang sinabing kahit ano ang pamilya ng lalaki. Mahinahon na nagsignal ang ama sa asawa at anak niya. Sabay-sabay silang naglakad papunta sa VIP waiting room ng hotel, kung saan orihinal na balak magpahinga ng magkabilang pamilya bago ang seremonya. Dahan-dahang sumara ang kulay brown na pinto. Sa sandaling iyon, ang daan-daang mata ng mga bisita ay nakatutok lang sa pintuang iyon. Walang nakakaalam kung ano ang pag-uusapan sa loob. Ngunit alam ng lahat, ang desisyon na lalabas pagkabukas muli ng pinto na iyon ang magdidikta sa kapalaran ng kasal na ito. Sa labas, palala ng palala ang bigat ng paligid. Ang MC na may hawak ng mikropono ay mukhang litong-lito sa stage. Tumingin siya sa banquet manager at pabulong na nagtanong, "Boss, anong gagawin natin?" Umiling lang ang manager. "Maghintay tayo." Kaya napilitang ipos ang buong programa. Nagsiupuan ang mga bisita, pero wala nang may ganang kumain. Lumamig na ang mga appetizer, at nanatiling hindi nagagalaw ang mga juice. Ang ibang mga bata na gustong magtakbuhan ay agad na pinigilan ng kanilang mga magulang. Marahil nararamdaman din nila na may masamang nangyayari sa mga matatanda. Sa dulong sulok ng hall, umupo ang aking biyenan sa isang upuang nakabalot sa puting tela. Ang kanyang mga balikat ay tila tuluyang bumagsak. Ang pulang Filipiniana na mamahalin at maganda ang pagkatahi ay ngayoy lukot-lukot na. Ang kanyang make-up ay nabura na dahil sa luha. Nakayuko lang siya, ang dalawang kamay ay nakakuyom sa isang gusot na tissue. Sa kauna-unahang pagkakataon, simula nang maging asawa ako ng anak niya, nakita ko siyang tuluyang nawalan ng tibay. Si Ate Lenlen ay suot pa rin ang buong wedding gown. Napaluhod siya sa harap ng kanyang ina. "Ma, sabihin mo na sa akin ang totoo. May iba pa ba kayong tinatago?" Nanigas ang biyenan ko. Makalipas ang matagal na panahon, umiiyak siyang sumagot. "Wala na. Pera lang ang itinago ko. Wala na." Tinakpan ni Ate Lenlen ang kanyang mukha at humagulgol. "Kung sinabi niyo lang po ang totoo noong una pa lang, hindi ko na po kailangan ng regalo. Minahal ko siya, hindi ang pera niya." Nang marinig ito, lalo pang naiyak ang biyenan ko. Panay ang iling niya. "Gusto ko lang naman na maipagmalaki ka. Nung una kang kinasal, nahirapan ka. Ngayon, gusto ko lang sana na respetuhin ka nila." Napabuntong hininga ang biyenang lalaki na nakatayo lang sa malapit. Dahan-dahan siyang lumapit at tiningnan ang asawa niyang kasama niya sa loob ng mahigit 30 taon. Bumaba ang kanyang boses. "Mahirap tayo, pero kailanman hindi ko iyon ikinahiya. Pero ngayon, talagang nahihiya ako para sa atin." Napaangat ang ulo ng biyenan ko. Patuloy na tumutulo ang luha. Nagpatuloy ang kanyang asawa. "Hindi dahil wala tayong pera, kundi dahil ginamit mo ang dignidad ng buong pamilya natin kapalit lang ng pagyayabang." Matapos iyon, tumalikod siya at naglakad palapit sa salamin, tahimik na nakatingin sa labas. Hindi ko pa nakikita ang biyenan kong lalaki na ganito kalungkot ang tindig. Biglang lumapit sa akin si Mark. Ang mukha niya ay mukhang pagod na pagod. "Joy, I'm sorry. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 3 taong pagsasama namin na siya mismo ang humingi ng tawad." Tiningnan ko siya. Hindi ako galit at hindi ko siya sinisisi. Kalmado ko lang siyang tinanong, "Sorry, para saan?" Yumuko si Mark. "Sa lahat. Alam kong para sa bahay ang perang yon. Alam kong mali si Mama. At alam kong nung sinampal si Junjun, dapat ipinagtanggol ko siya." Nabasag ang boses niya, pero hindi ko ginawa. Tiningnan ko si Junjun. Nakaupo siya sa upuan habang yakap ang teddy bear na binigay ng isang waitress kanina. Tapos na niyang kainin ang cookie na binigay ng ina ng groom. Ang pulang marka sa mukha niya ay halos hindi na halata, pero hindi na siya umiiyak. Nakaupo lang siyang tahimik, paminsan-minsan ay nakatingin din sa pinto ng VIP room.
Marahil hinihintay rin niya ang desisyon ng mga matatanda. Humarap ako kay Mark. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa akin? Hindi yung sinampal siya ng mama mo, kundi yung pagtingin niya sa'yo para protektahan mo siya, pero sinabi mong palagpasin ko na lang. Tinabunan ni Mark ang mukha niya gamit ang dalawang kamay. Nanginginig ang mga balikat niya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang laging matatag na lalaking ito na umiiyak sa harap ng napakaraming tao. 20 minuto ang lumipas. Para sa lahat ng nasa hall, ang 20 minutong iyon ay kasing tagal ng isang buong hapon. Halos wala nang nag-uusap. Lahat ay nakatutok sa pinto ng VIP room. Biglang, click! Dahan-dahang bumukas ang pinto. Lumabas ang 3 miyembro ng pamilya ng lalaki. Nauna ang ama ng groom, kalmado pa rin ang mukha niya. Sumunod ang ina, na mapupula ang mga mata. At sa huli, ang groom. Ang boutonniere niya ay tinanggal na niya kanina pa. Niluwagan din niya ang kanyang necktie. Wala nang bahid ng kaligayahan sa mukha ng isang lalaking ikakasal. Ang natitira na lang ay labis na pagod at pagkabigo. Mabagal silang naglakad papuntang stage. Tumayo ang buong hall nang sabay-sabay. Tahimik na tahimik. Kahit ang mga bata ay napatahimik. Nanginginig na tumayo ang biyenan ko. Magkahawak ng mahigpit ang dalawang kamay niya. Lumapit si Ate Lenlen. Ang mga mata niya ay may bakas pa ng pag-asa. Marahil umaasa siyang sa huli. Papatawarin sila ng pamilya at itutuloy ang kasal. Ngunit nang makita kong kinuha ng ama ng groom ang mikropono sa MC, nakutuban ko na, tapos na. Wala nang magagawa para masalvage ang sitwasyon. Dahil sa kanyang mukha, walang galit, tanging puro pagkadismaya. At minsan, ang pagkadismaya ang isang bagay na pinakamahirap nang hilumin para sa mga taong magiging pamilya na sana. Naging napakatahimik ng malawak na grand hall hanggang sa halos marinig na ang mahinang ihip ng aircon sa kisame. Daan-daang bisita ang tahimik na nakatitig sa stage. Wala nang nagtataas ng baso, wala nang nagkiklik ng cellphone. Ang magagandang bulaklak na nasa magkabilang gilid ng entablado ay napakatingkad pa rin gaya kaninang umaga, pero ewan ko ba, tila nagdadala ito ng isang malamig at mapait na pakiramdam ngayon. Nakatayo ng mag-isa ang 5-tier wedding cake sa ilalim ng spotlight. Ang puting icing nito ay dinisenyuhan ng naggagandahang sugar flowers. Ilang minuto na lang sana, ang cake na ito ay hihiwain na ng mag-asawa bilang pagtanggap sa basbas ng lahat. Pero ngayon, wala nang may gustong umalala sa tradisyong iyon. Dahan-dahang hinawakan ng ama ng groom ang mic. Hindi siya unang tumingin sa mga bisita, kundi sa aking biyenan, at may lungkot sa kanyang mga mata. Bumagal ang kanyang boses sa mga kamag-anak, kaibigan, at mga panauhin. Una sa lahat, humihingi ang aming pamilya ng paumanhin dahil nasaksihan niyo ang isang sitwasyong hindi natin inaasahan. Yumuko siya. At maraming bisita rin ang tahimik na yumuko bilang respeto, lalo pang bumigat ang hangin. Nagpatuloy siya. Hindi po kami pumunta rito ngayon para husgahan kung mayaman o mahirap ang pamilya ng babae. Hindi rin dahil kung malaki man o maliit ang pabuyang pera. Ang pinakatinatangkilik ng aming pamilya ay ang katapatan. Tumigil siya ng ilang segundo at tumingin sa bride. Lenlen, alam ko sa puso ko na hindi ka masamang tao. Naniniwala rin akong hindi mo intensyong manloko. Ngunit ang pag-aasawa ay hindi lamang tungkol sa inyong dalawa. Ito rin ay pag-iisa ng dalawang pamilya. At ang inaalala ko ay hindi ang pera, kundi ang paraan ninyo sa pagtrato sa isa't isa. Kalmado ang bawat salita niya. Walang paninisi, walang pasaring. Pero dahil kalmado ito, mas lalo itong tumutusok sa puso ng mga nakikinig. Sa pagkakataong iyon, ang nanay naman ng groom ang kumuha ng mic. Mapupula pa rin ang mga mata niya. Tumingin siya sa akin at kay Junjun at malumanay na nagsalita. Ngayong araw na ito, ang pinakamasakit para sa akin ay hindi ang issue sa pera, kundi ang imahe ng isang bata na, dahil lang sa pagkakuha ng cupcake, ay sinampal sa harap ng napakaraming tao. Tumingin siya sa biyenan ko. Balae, kung mismong sarili mong apo, nagawa mong saktan ng ganito. Paano pa kaya ang anak ko kung papasok siya sa isang pamilyang may ganitong klaseng relasyon? Umingay ng buntong hininga ang paligid. Marami ang patagong tumango. Alam ng lahat, ang sampal kay Junjun ang naging huling patak sa baso. Ang pera ay isang aspeto lang. Ngunit ang pagtrato sa sariling kapamilya ang tuluyang sumira sa tiwala ng pamilya ng lalaki. Nanginginig na humakbang ang biyenan ko. Pinagdaop niya ang kanyang mga palad, pumiyok ang boses.
Ako po'y humihingi ng tawad. Alam kong nagkamali ako. Bigyan niyo po ng pagkakataon ang mga bata. Ito ang kauna-unahang beses na ang isang babaeng mataas ang pride ay yumuko sa harap ng maraming tao. Ngunit may mga paghingi ng tawad na dumarating ng huli na. Umiling ang ama ng groom. Balae, kung pera lang ang naging problema, pwede namin itong palagpasin. Kung misunderstanding lang, pwede pa ring idaan sa usap. Ngunit kapag nasira na ang tiwala, napakahirap na itong ibalik. Lumingon siya sa kanyang anak. Desisyon mo na yan, anak. Tumingin ang lahat sa lalaki. Matagal siyang tumingin sa mapapangasawa. Sa mga mata niya, nandoon pa rin ang pagmamahal. Ngunit kasama rin nito ang labis na sakit. Umiyak si Ate Lenlen, sira na ang kanyang makeup. Lumapit siya, hinawakan ang parehong kamay ng groom. Sorry, wala talaga akong alam. Please, maniwala ka sa akin. Hinawakan ng mahigpit ng groom ang mga kamay ni Ate Lenlen. Nabasag ang boses niya. Naniniwala ako sa'yo, pero wala na akong lakas ng loob para ituloy ang kasal na ito. Kung itutuloy ko ito, habang buhay kong tatanungin sa sarili ko, ano pa kaya ang mga sikretong itinatago sa akin ng pamilya niyo? Humagulgol si Ate Lenlen. Halos bumigay ang mga tuhod niya. Ang kanyang puting gown ay bumagsak at nagkalat sa stage. Ang mga kumikinang na bato na sumasalamin sa ilaw ay naging parang mga luha. Dahan-dahang inalalayan ng groom na tumayo si ate. Pinunasan niya ang luha ng bride at sinabing, Lenlen, kung balang araw kaya mo nang maging totoo at tapat, handa pa rin kitang makita muli, ngunit sa araw na ito. I'm sorry. Inilapag niya ang wedding ring na kanina pa niya hawak mula nang magsimula ang tensyon. Ipinatong niya iyon sa velvet tray at yumuko. Humihingi po ako ng tawad. Kinakansel ako na ang kasal na ito. Pagkabanggit ng salitang iyon, muling nanahimik ang buong hall. Walang nagsalita, walang nagbulungan. Tanging ang mga paghikbi ni Ate Lenlen ang maririnig sa napakalawak na paligid. Umatras ang aking biyenan. Kung hindi siya nasalo ng aking biyenang lalaki, baka tuluyan na siyang bumagsak. Hinawakan niya ang dibdib niya, umiiyak ng walang boses. Paulit-ulit niyang ibinubulong. Kasalanan ko. Sinira ko ang buhay ng anak ko. Kasalanan ko. Pumikit ng mariin ang aking biyenang lalaki. Sa loob ng 30 taon nilang pagsasama, baka ito ang unang beses na nakita niyang bumigay ang malakas at ma-pride na asawa. Hinawakan lang niya ang balikat nito. Hindi siya nanisi. Hindi rin umaliw. Dahil alam niya, may mga pagkakamali na ikaw lang mismo ang aako sa parusa. Sa mga oras na ito, dahan-dahang hinila ni Junjun ang kamay ko. Tumingalala siya sa akin gamit ang inosenteng mata. Ma, bakit po umiiyak si Tita Lenlen? Tiningnan ko ang anak ko. Masikip ang dibdib ko. Hindi alam ng anak ko na ang totoong kwento niya. Ang tuluyang bumago sa araw na ito. Ngunit kailanman, hindi ko siya sisisihin. Kung hindi dahil sa katotohanan na lumabas ngayon, marahil ang kasinungalingan ay magpapatuloy pa ng matagal na panahon. Yumuko ako at niyakap ang bata. Hinaplos ang malambot niyang buhok. Sa unahan, tahimik nang nag-aayos ng kanilang gamit ang pamilya ng lalaki. Walang sumisigaw, walang nag-insulto sa pamilya ng babae. Tumango lang sila ng magalang sa mga tao bago nila simulang lisanin ang hall. Ang mabigat na kapaligirang iyon ay nagpaunawa sa lahat ng naroon. Ang isang kasal ay maaaring mabili ng pera, bulaklak, at magarang ritual. Ngunit kung kulang sa katapatan at pagrespeto sa isa't isa, kahit sa pamamagitan lang ng isang katotohanan, lahat ay guguho sa isang iglap. At nang bumukas ang malaking pinto ng hall para tuluyan ng lumabas ang pamilya ng lalaki, walang nakaalam na ang mangyayari. Pagkatapos nito ay magtutulak sa aking asawa na gumawa ng pinakamahirap na desisyon sa buong buhay niya. Dahan-dahang bumukas ang malaking glass doors ng hotel. Ang sikat ng araw sa unang oras ng hapon ay pumasok sa Grand Hall, nagiiwan ng mahahabang guhit ng liwanag sa makintab na sahig na marmol. Sa labas, maayos pa ring nakapark ang bridal car. Ang mga puting ribbon nito ay tila lumilipad ng mahina sa hangin. Ang malaking welcome sign na may nakasulat na "Congratulations to the newlyweds" ay nakatayo pa rin sa gitna ng walkway na parang isang hiling na hindi natapos. Napakaganda ng tanawin, pero napakapait din. Mahigit 1 oras pa lang ang nakalilipas. Ang lugar na ito ay puno ng tawanan. Ngayon, mga buntong hininga na lang ang natira. Tahimik lang na lumabas ang pamilya ng groom. Ang ama ang naunang humakbang. Huminto siya sa harap ng biyenan kong lalaki at yumuko.
Hindi ko kayo sinisisi. Pareho lang tayong ama. Nakakapanghinayang lang na nauwi ito sa ganito. Tahimik na yumuko ang biyanang lalaki ko bilang paggalang. Ako po ay humihingi ng tawad, pamilya ko ang may kasalanan. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa maraming tao sa loob ng hall. Dahil mula simula hanggang wakas, kailanman hindi siya nanisi ng kahit sino. Hinarap lang niya ang katotohanan. Ang ina naman ng groom ay lumapit kay Ate Lenlen. Malumanay niyang hinawakan ang nanginginig na mga kamay nito. Lenlen, mahalaga ka pa rin sa akin. Pero dito muna tayo magtatapos. Kung may tadhana talaga kayo, malay natin. Sa susunod mag-cruise ulit ang landas ninyo. Humagulgol si Ate Lenlen. Ang kanyang mga tuhod ay parang nawalan na ng buto, bumagsak ang kanyang puting gown sa sahig tulad ng isang bulaklak na nawasak ng bagyo. Nakatayo ang groom ilang hakbang ang layo. Lumingon siya at matagal na pinagmasdan ng babae. Ang mga mata ay puno ng paghihinayang, ngunit sa huli ay yumuko rin siya at sumunod sa kanyang mga magulang palabas ng hall. Hindi na lumingon o nagsalita pa. Pumikit ang pinto sa isang napakahinang tunog. Ngunit sa lahat ng naiwan sa loob, ang tunog na iyon ay tila tuldok sa dulo ng isang naputol na pag-ibig. Nagsimulang umuwi ang mga bisita. Wala nang sino man ang may ganang dumalo sa isang salusalo. Ang mga pagkain sa mesa ay halos hindi man lang nagalaw. Tahimik nang nag-aayos ang mga empleyado ng hotel. Ang banayad na tunog ng pag-uumpugan ng mga pinggan ay umalingaw-ngaw sa malaking espasyo, lalong nagpalungkot sa buong paligid. Yumuko ako at inayos ang sapatos ni Junjun. Tahimik lang siyang nakaupo sa upuan, bahagyang idinuduyan ang kanyang maliliit na paa. Lumingalinga siya at nagtanong, "Ma, uuwi na po ba tayo?" Ngumiti ako. "Oo, uuwi na tayo." Nagtanong uli ang anak ko. Hindi na po nakangiti si Tita Lenlen. "Malungkot po ba siya, Ma?" Hinaplos ko ang kanyang buhok. "Malungkot siya ngayon, pero magiging maayos din ang lahat." Tumango si Junjun. Hindi na siya nagtanong pa. Marahil sa kanyang musmus na isipan, naintindihan niyang paminsan-minsan, ang mga matatanda ay para ding mga bata, nakakaramdam din ng lungkot, marunong ding umiyak. Kinuha ko ang bag ko, hinawakan ang kamay ng anak ko, at akmang aalis na. Ilang hakbang pa lang, narinig ko sa likod ko ang boses ni Mark. "Joy." Huminto ako, ngunit hindi ako lumingon. Tumakbo siya palapit, hinihingal. Marahil ay hinatid pa niya ang pamilya ng lalaki palabas. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita siya. "I'm sorry." Tahimik pa rin ako. Humakbang siya sa harap ko. Ang kanyang mga mata ay mapupula. Sa loob ng 3 taon, akala ko, basta magparaya ka lang, magiging maayos ang pamilya. Pero ngayon ko lang naintindihan. Ikaw palagi ang dehado. Hanggang sa anak ko hindi ko naprotektahan. Nabasag ang boses niya. Sa gulat ng maraming naiwang tao sa hall, lumuhod si Mark. Yumuko siya, "Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, anak." Simulat sa pool, isa akong walang kwentang asawa, isang napakasamang ama. Tiningnan ko ang lalaking nasa harap ko. Wala na akong galit, puro pagod na lang. 3 taon. Ilang beses kong hiniling na ipagtanggol niya ako, kahit minsan lang sana, pero hindi niya kailanman ginawa. Ngayon, kung kailan wala nang magagawa para maayos ang lahat, saka pa niya nasabi ang mga salitang ito. Bumuntong hininga ako. "Tumayo ka na." Maraming tao, ngunit nanatiling nakaluhod si Mark. Tiningnan niya si Junjun, nanginginig ang boses. "Anak, galit ka ba kay Papa?" Tiningnan ng anak ko ang kanyang ama. Nanlaki ang mga mata. Matagal siyang tahimik, tapos ay dahan-dahang lumapit, iniabot ang kanyang maliit na kamay at hinaplos ang ulo ni Mark. Ang inosenteng ginawang ito ng aking anak ang nagpaiyak sa maraming taong nakasaksi. Mahinang nagsalita si Junjun. "Papa, nung sinampal po ako ni Lola, masakit. Pero nung umiiyak ako, mas natakot po ako na baka hindi na ninyo ako mahal." Nang marinig ito, tuluyang humagulgol si Mark. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Paulit-ulit na sinasabing, "Sorry anak, patawarin mo si Papa. Nagkamali si Papa." Niyakap din ng anak ko ang leeg ng kanyang ama. Hindi niya ito sinisi. At hindi na siya umiyak. Tanging isang maliit na katanungan ang sinabi niya na nagpadurog sa puso ng mga naroon. "Papa, sa susunod po na may manakit kay Mama, ipagtatanggol niyo po ba siya?" Nanigas si Mark. Ang kanyang mga labi ay nanginig habang tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Paulit-ulit siyang tumango. "Oo, pangako.
Ipagtatanggol ni Papa si Mama, ipagtatanggol ni Papa si Junjun. Ngunit alam ko na ang mga pangako ay kailangan ng matinding oras bago mapatunayan. Dahan-dahan kong binuhat si Junjun. Masunuring isinandal ng anak ko ang kanyang ulo sa balikat ko. Ang mga mata niya ay unti-unti nang pumipikit sa pagod. Tiningnan ko si Mark at mahinahong sinabi, iuuwi ko muna ang bata kina nanay sa probinsya ng ilang araw para pareho tayong makapag-isip ng kalmado. Hindi na siya nagmakaawa pa. Yumuko lang siya at mahinang sumagot. Sige, pupunta na lang ako doon para sunduin kayo. Babawiin ko ang lahat. Aayusin ko ang lahat. Hindi ako sumagot. Lumakad na lang akong bitbit ang aking anak patungo sa pinto. Nang dumaan ako sa biyenan ko, huminto ako. Nakaupo pa rin siya sa dating upuan. Blanko ang mga matang nakatingin sa entablado na inaalisan na ng mga bulaklak. Sa loob lamang ng ilang oras, ang babaeng itinuring ang dangal na mas mahalaga sa lahat ay tila tumanda ng 10 taon. Tumingin siya sa akin. Nanginginig ang mga labi. Joy, patawarin mo ako anak. Ito ang kauna-unahang beses na narinig ko iyon sa kanya. Yumuko lang ako. Sige po. At nagpatuloy na ako sa paglalakad. Wala nang sumbat, wala nang galit. Dahil alam ko, may mga leksyon sa buhay na kailangang bayaran ng sobrang mahal para lang matutunan. At may mga paghingi ng tawad, kahit gaano pa katotoo, na hindi kayang ibalik ang lahat sa dati. Binuhat ko si Junjun palabas ng hotel. Bughaw pa rin ang langit sa labas, humihip ang mahinang hangin na nagpadala ng mga nalalaglag na bulaklak sa walkway. Mahimbing na natutulog ang anak ko sa aking balikat. Habang ako, sa unang pagkakataon matapos ang 3 taong pagiging manugang, ay naramdaman kong tila gumaan ang loob ko ng sobra. Alam kong marami pa akong kailangang pagdesisyonan, pero sa araw na ito, hindi ko napapayagan ng sino man na saktan pa ang anak ko, kahit minsan lang. At mula sa sandaling ito, ang lumang yugto sa aking buhay ay tuluyan nang nagtapos, nagbubukas ng isang pagbabago na walang sinuman sa pamilya ng asawa ko ang inaasahang mangyayari. Mabagal na umandar ang bus palayo sa hotel. Sa pamamagitan ng bintana, nakita ko ang welcome sign na nakatayo pa rin sa harap ng gate. Ang mga puting ribbon at mga sariwang bulaklak ay nagsimula ng malanta sa ilalim ng araw ng tanghali. Ang mga empleyado ng hotel ay tahimik na nagtatanggal ng mga bulaklak sa arko, inaayos ang bawat upuang balot sa puting tela. Ang mga bouquet na hawak ng mga bridesmaids ay nakapatong pa rin sa registration table, ngunit wala na ang gustong kumuha nito. Isang umagang puno ng tawanan, isang tanghali na puno ng luha, at sa loob ng ilang oras na iyon, isang kasal na inihanda ng ilang buwan ay nauwi sa katahimikan. Nasa likod na upuan kami ng bus. Mahimbing na natutulog si Junjun mula nang lumabas kami ng hall. Nakadikit ang kanyang maliit na mukha sa aking balikat. Pantay ang paghinga. Ang pulang marka sa kanyang pisngi ay nawala na. Halos isang napakalabong linya na lang ang naiwan. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Pinaghalong sakit at ginhawa ang nadarama ko. Kahit papaano, simula sa araw na ito, hindi ko nahahayaang lumaki ang anak ko sa mga pagtitiis ng mga matatanda. Ilang araw matapos iyon, dinala ko si Junjun sa probinsya namin. Hindi na nagtanong ng marami si nanay, niyakap niya lang kaming mag-ina. Kinagabihan, noong natutulog na si Junjun, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Pagkatapos marinig, bumuntong hininga siya. Anak, ang magtiis paminsan-minsan para mapanatili ang kapayapaan ay ayos lang. Pero kapag dumating na sa puntong nasasaktan na ang anak mo, hindi mo na dapat tiisin iyon. Nanahimik ako. Iyon din mismo ang paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko sa biyahe kanina. 3 araw ang lumipas, dumating si Mark. Matagal siyang nakatayo sa labas ng gate ng nanay ko. Hindi tumawag o nagmadali, tahimik lang na naghintay. Nang lumabas ako, nagsalita na siya. Sana payagan mo akong makausap ka. Naupo kami sa ilalim ng puno ng mangga sa harap ng bahay. Payapa ang hapon sa probinsya, tanging ang ihip ng hangin sa mga dahon at huni ng mga ibon ang maririnig. Iniabot ni Mark sa akin ang isang dokumento, ang kontrata at resibo ng utang. Sabi niya, nagkausap na kami ni Mama. Ibinebenta niya ang maliit na lupa nila sa probinsya para maibalik ang lahat ng pera natin. Tumingin ako sa kanya ng may pagtataka. Nagpatuloy siya. Ayoko nang isipin mo na basta na lang inaasahan ng pamilya namin ang sakripisyo mo. Hindi ko agad tinanggap ang papel at nagtanong, paano ang mama mo? Yumuko si Mark, umiyak ng husto si Mama. Sabi niya,
Kung hindi lang sana niya sinampal si Junjun, marahil naging iba ang lahat. Umiling ako. Hindi. Kung walang sampal, ang katotohanan ay may araw ding mabubunyag. Tumingin si Mark sa akin ng matagal at tumango. Marahil ito ang kauna-unahang beses na tunay niyang naintindihan ang gusto kong sabihin. Pagkalipas ng 2 buwan, kusang nagtungo ang biyenan ko sa probinsya upang hanapin ako. Hindi na siya nakasuot ng mga mamahaling damit gaya ng dati, mas dumami na rin ang kanyang uban. Ang dala lang niya ay isang supot ng prutas at isang maliit na kahon ng cake. Ang unang ginawa niya nang makita niya si Junjun ay lumuhod para magbantay sa apo niya. Nanginginig ang boses niya. Junjun, patawarin mo si Lola. Tiningnan siya ni Junjun ng matagal, pagkatapos ay tumingin sa akin. Ngumiti lang ako. Ikaw ang bahala, anak. Lumapit si Junjun at inabutan niya ng tissue ang kanyang lola. Lola, wag na po kayong umiyak. Nung araw po na yon, nasaktan ako. Pero ngayon hindi na po masakit. Ang inosenteng sinabi ng bata ay nagtulak sa biyenan ko na humagulgol. Marahil hindi niya inaasahan na ang unang magpapatawad sa kanya ay ang inosenteng batang minsan na niyang sinaktan. Mula sa araw na iyon, nagbago siyang lubos. Hindi na siya nagpaboritismo sa kanyang anak na babae, hindi na rin niya pinuwersang magtiis ang kanyang manugang. Bawat weekend, pumupunta siya para makipaglaro kay Junjun. Palagi siyang may dalang comics o maliit na cake, pero bawat pagpunta, nagtatanong muna siya kung anong paboritong cake ni Junjun bago niya mismong buksan at ibigay ito. Marahil ito ang paraan niya para palaging alalahanin ang kanyang naging pagkakamali noon. Tungkol naman kay Ate Lenlen, pagkatapos na makansela ang kasal, halos hindi na siya lumabas ng bahay ng ilang buwan. Humingi siya ng leave of absence mula sa trabaho para mag-focus sa kanyang mental health. Isang gabi, kusang loob siyang tumawag sa akin. Joy, I'm sorry. Kung sana naglaan ako ng atensyon sa nararamdaman mo, marahil hindi mo naranasan ang sobrang sakit at kahihiyang ito. Ngumiti ako. Tapos na yun, ate? Ang pinaka nagpagulat sa akin ay noong makalipas ang ilang buwan, nagdesisyon siyang makipagkita sa ex-groom niya, hindi para balikan ang relasyon, kundi para mag-sorry sa mga nangyari. Hindi na sila bumalik sa dati, pero naghiwalay sila sa isa't isang, iginagalang ang isa't isa. Ito rin ang kailangan niya para makapagsimula ng bagong buhay. Lumipas ang 1 taon, nagbago rin ang aming munting pamilya. Ibinigay ng buo ng biyenan ko ang inutang niyang pera. Ginamit namin iyon ni Mark pambayad ng down payment para sa isang maliit na kondo. Noong araw na makuha namin ang susi, tumakbo si Junjun sa lahat ng kwarto. Nakangiting nagtanong ang bata. Ma, may sarili na po tayong bahay? Niyakap ko siya. Oo, ito na ang bahay natin. Ni na papa, mama, at ikaw. Hindi katagalan pagkatapos niyon, bumalik na ulit si Mark para makisama sa aming mag-ina. Hindi dahil mabilis kong pinalampas ang lahat, kundi dahil sa 1 taon na lumipas, ibinalik niya ang tiwala ko sa pamamagitan ng aksyon. Natuto siyang makinig, natutong protektahan kami, natutong magsabi ng hindi sa mga bagay na mali. Ang isang pamilya ay hindi nananatiling buo. Dahil lang sa isang sorry, kinakailangan din itong mabuo muli sa pamamagitan ng pagbabago araw-araw. 1 linggo ng hapon, dinala namin si Junjun sa parke. Tumakbo siya sa berdeng damo habang hawak ang isang cupcake. Tiningnan ko ang cake, muli kong naalala ang araw na iyon, hinawakan ni Mark ang kamay ko. Naaalala mo pa ba? Tumango ako. Oo. Tumingin siya sa tumatawa naming anak. Kung wala si Junjun, marahil hindi ko marirealize na nagkamali ako. Ngumiti ako. Ang nakapagbago sa atin ay hindi ang sampal, hindi rin ang nakanselang kasal, kundi ang katotohanan. Sakto namang tumakbo palapit sa amin si Junjun. Inangat niya ang cupcake. Papa, Mama, kainin natin to. Naupo ang tatlo sa ilalim ng lilim ng puno, naghati sa isang napakaliit na cake. Naisip ko, ang kaligayahan ay hindi nasusukat sa mga magarbo at mamahaling handaan, sa mga makapal na sobre ng pera, o sa mga yabang sa harap ng madla. Minsan, ang kaligayahan ay ang simpleng pag-iibigan sa loob ng isang pamilya, ang marunong umamin sa pagkakamali, at marunong magprotekta sa mga minamahal mula sa kasamaan. Ang katotohanan ay maaring nakasira ng isang kasal, pero nagligtas din ito at nanggising sa isang pamilya para makapagsimula uli ng mas mabuti. At palagi akong naniniwala na ang pinakamagandang nagawa ng anak ko ng araw na iyon ay hindi para sirain ang araw ng isang mag-asawa,
kundi upang ipaalala sa mga matatanda na ang katapatan ay ang pinakamatibay na pundasyon ng kahit anong pamilya. Bago natin isara ang kwentong ito ngayong araw, marahil ang dapat nating pag-isipan ay hindi ang tungkol sa kasal na nakansela, kundi kung paano tayo humaharap sa katotohanan. Ang pera ay maaring muling kitain, ang party ay pwedeng gawin ulit, pero ang tiwala kapag nawala ay napakahirap ng ibalik. Sa loob ng pamilya, ang pinakamahalaga ay hindi ang maipagmalaki ka sa iba, kundi ang magpakatotoo ka, magbigay ng respeto, at magbigay ng pagmamahal para sa mga taong nasa tabi mo. Lalo na ang mga bata, na palaging nangangailangan ng pagmamahal at proteksyon. Minsan, sa isang padalos-dalos na emosyon at galit ng matatanda, maari tayong makapag-iwan ng trauma sa murang isipan ng mga bata. Sana sa pamamagitan ng kwentong ito, lalo tayong maging mahinahon at makinig, mas maging kalmado sa lahat ng sitwasyon, at palaging piliin ang kabaitan. Dahil ang tapat na pagmamahal ang pinakamatibay na pundasyon ng anumang relasyon. Kung nagustuhan niyo ang mga makabuluhang kwento sa buhay na katulad nito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel, Kwentong Pampatulog, para hindi ninyo palampasin ang aming mga bagong kwento araw-araw. I-click na rin ninyo ang like button kung nadala kayo at nagbigay ng aral ang kwentong ito sa inyo. I-comment na rin ninyo ang inyong opinyon. Kung kayo ang nasa sitwasyon na iyon, pipiliin nyo rin bang manahimik o ipagtatanggol nyo rin ba ang inyong anak? Gusto naming basahin ang inyong saloobin. Higit sa lahat, kung naging maganda at makabuluhan ang kwentong ito, i-share ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya upang mapalaganap pa ang magagandang pananaw sa buhay. Taos-puso kaming nagpapasalamat sa inyong oras. Nawa ay palaging maging malusog at payapa ang inyong pamilya. Hanggang sa susunod na kwento natin dito, sa Kwentong Pampatulog.